Mateo, ang henyo, credit to the author. M2181-90. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Ano? Nawala. Biglang tumayo si Mateo, ang mga mata ay puno ng galit. Isang nakakatakot na aura ang umakyat sa langit, halos baligtarin ang buong bulwagan. Dumaan siya sa napakaraming paghihirap at nakatayo rito, nakatayo sa harap ng Heavenly Emperor Fallen Maple, ngunit sinabi sa kanya ng kabilang panig at nawala si Megan. Dahil sa resultang ito, medyo hindi niya ito matanggap. Nang makita ni na Fallen Maple at Mingjun ang eksenang ito, hindi rin nila maiwasang palihim na magulat. Lalo na si Mingjun, sa pagkakataong ito niya lang nalaman na noong kaharap ni Mateo si Barsom dati, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Ang A-Second Firmament Empyrean ay talagang may ganoong kapangyarihan. Ikalawang sage, huwag ka munang magalit. Pakinggan mo sana ang pagpapaliwanag ng emperador na ito hanggang sa huli, dahan-dahang sabi ni Fallen Maple. Mariing pinigilan ni Mateo ang kanyang galit at sinabi sa isang seryosong boses, sabi mo. Dahan-dahang tumayo si Fallen Maple at sinabing, sumunod ka sa akin. Gaya ng sinabi niya, buong pagmamalaki niyang ipinitik ang kanyang mga manggas at dinala si Mateo sa isang silid. Pagpasok niya sa kwarto, isang masangsang at nakakasukang amoy ang bumungad sa kanya. Kumunat ang noo ni Mateo at nakita niya ang isang taong nakahiga sa kama. Ang taong iyon ay napakabulok na mula ulo hanggang paa, puno ng mga butas, parang isang bangkay na may gasgas. Nang tumingin si Mateo, nakita niya na ang paghinga ng taong iyon ay parang sampalok, nakaabang pa rin hanggang sa huling hininga. Sa tabi, isang payat na matandang lalaki ang kasalukuyang nagwiwisik ng hamog sa katawan ng lalaki at hindi pinapansin ang iilang taong kararating lang. Tumingin si Mateo kay Fallen Maple, naghihintay ng paliwanag niya. Siya ay tinatawag na Yuan-ji. Siya ang disipulo ng emperador na ito. 10 taon na ang nakalilipas, naputol ang Angry Nether River at lumitaw ang Black Flame Cave. Ang nakapalibot na daan-daang malalaking kabisera ng imperyo ay naging mga patay na lungsod. Sinabi ng lahat na iyon ay tirahan ng isang Heavenly Emperor, na umaakit ng hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang. Ang nakapalibot na 7 dakilang Heavenly Emperor Bodimandes sa paligid ng Black Flame Cave ay nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit sa huli, wala ni isa ang lumabas. Ang bilang ng mga Empyrean na nawawala ay malamang na umabot sa daan-daan. Buntong hininga ni Fallen Maple. 1 taon pa lang ang nakalipas, biglang may ilang taong nakatakas mula sa Black Flame Cave. Isa na rito si Junior Apprentice Brother Yuan-ji. Pagkatapos niyang bumalik sa Fallen Maple Bodhidharma, nawala ng malay ang buong pagkatao niya. Sa loob ng 1 taon na ito, ginamit ni Marshal Uncle Linus ang lahat ng paraan at hindi rin niya napigilan ang pagkabulok ni Junior Apprentice Brother Yuan-ji. Sa bilis ng sitwasyong ito, malamang ay hindi na siya tatagal ng 1 buwan, patuloy ni Mingjun. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at malungkot niyang sinabi, ang inyong mga Heavenly Emperor Bodimandes ay napakaraming emperador sa langit, kaya bakit kayo nagpapapunta ng grupo ng mga Empyrean at naghahanap ng kamatayan? Ngumiti si Mingjun ng mapait at sinabing, hindi naman sa ayaw naming pumunta, pero ang pasukan ng Black Flame Cave ay lubhang hindi matag. Kalimutan mo na ang mga emperador sa langit, kahit na dumaan ang mga late-stage Empyrean, malamang na agad na gumuho ang pasukan ng kuweba. Sa ganoong paraan, wala na talagang pag-asa. Sandali siyang tumigil at nagpatuloy, hindi mo kailangang maghinala. Nitong mga nakaraang taon, ibang-iba ang pananaw ni Master kay Junior Apprentice Sister Megan. Naiinggit pa nga ang maraming Junior Apprentice Brothers niya dahil sa kanyang cultivation resources. Pero siya ang nakababatang Junior Sister, at maganda rin siya. Kaya walang nakipagtawaran sa kanya tungkol dito. Sa misyong ito, si Junior Apprentice Sister Megan rin ang nagboluntaryo para dito. Pero hindi namin inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Nang marinig ang mga ito, bahagyang kumalma si Mateo. Tumingin siya kay Yuan-ji at seryosong sinabi, kung ganoon, nasa kanya ang problema. Bahagyang tumango si Fallen Maple at sinabing, kung magising si Yuan-ji, dapat ay alam na natin ang mga pangyayaring naganap sa loob ng Black Flame Cave.
Hindi na nagsalita pa si Mateo, lumapit siya kay Linus at seryosong sinabi, tumabi ka. Kumunat ang noo ni Linus at malungkot niyang sinabi, saan nanggaling ang batang gago na ito? Para maglakas loob na magsalita sa emperador na ito ng ganito. Itong si Linus ay ang junior apprentice brother ni Fallen Maple, isang 8-star alchemy god super existence. Pero ang isang makapangyarihang nilalang ay inuutusan ni Mateo, paano siya hindi magagalit? Maliban na lang, ang kasalukuyang si Mateo ay hindi nag-abala na pag-usapan siya ng kahit ano, at sinabi niya sa isang seryosong boses, tunay ngang kayang buhayin ng Orthodox Jade Illusory Do ang mga patay, ngunit ang iyong gamot ay hindi tumutugma sa syndrome. Ipagpatuloy mo lang ito at mamamatay siya. Dahil walang awang binaril si Linus ng isang nakababata, naligas ang balbas niya. Pero kahit na nakilala ni Mateo ang Orthodox Jade Illusory Do sa isang sulyap, medyo nagulat pa rin siya. Alam niyang isa siyang practitioner at talagang may pambihirang kakayahan sa alchemy si Mateo. Sobrang naiinis lang talaga siya sa sobrang yabang ng batang ito. Malamig siyang sumangot at sinabing, Junior, ang emperador na ito ay nabuhay ng ganito katanda at ngayon lang nakakita ng ganitong uri ng kakaibang lason. Ang Orthodox Jade Illusory Do na ito ang pinaka-ideal na race Eta. Maaari ka pa bang magkaroon ng mas mahusay na pagpipilian? Malamig na sinabi ni Mateo, kaya nga, tumabi ka na lang. Muntik nang mabilawkin si Linus Tan sa galit at muntik nang matanggal sa kontrol, pero narinig niya ang sinabi ni Fallen Maple, kapatid na junior apprentice, ito ang pangalawang sage ng Demon Clan's Priest Temple, na ang lakas ng alchemy niya ay walang kapantay sa ilalim ng kalangitan. Marahil, may iligtas niya si Yuan-ji. Sino ang nakakaalam? Nanliit ang mga mata ni Linus, saka lamang niya seryosong sinuri si Mateo. Hindi pa niya naririnig noon ang tungkol sa Second Sage, ngunit ang Priest Temple ay napakasikat. Ang batang ito ba ang numero 1 tao sa ilalim ng Sacred Ancestor High Priest? Paano ito naging posible? Ikalawang Sage. Hey, gustong tingnan ng emperador na ito kung gaano kalaki ang kakayahan ng ikawang Sage ng Priest Temple. Sabi ni Linus sabay tawa ng malamig. Wala sa kanya ang iniisip ni Mateo ngayon, malamig lang niyang sinabi, manood ka lang at sapat na iyan. Lumapit si Mateo sa kama at nagpakawala ng isang hibla ng Chaos Divine Essence, na pumasok sa katawan ni Yuan-ji. Ang munting banal na diwa na ito ay umikot ng 5 ikot sa katawan ni Yuan-ji at hindi rin niya natagpuan kung saan matatagpuan ang kahit kaunting problema. Naramdaman na lamang niya na mabilis na humihina ang mga tungkulin ni Yuan-ji sa katawan. Isang hindi mapigil ang nabubulok na enerhiya ang lumabas sa bawat butas ng kanyang katawan. Lalong kumunat ang noo ni Mateo. Malamig na ngumiti si Linus nang makita ang sitwasyon at sinabing, Brat, kahit na isa kang taing second sage, masyado mo ring minamaliit ang mga 8-star alchemy god. Ang katawan ni Yuan-ji, ang emperador na ito ay sinuri na ito nang hindi bababa sa 20 beses, ngunit wala kang nakuha. Hindi ito lason sa bangkay at hindi rin siya tinamaan ng anumang lason. Parang bigla na lang siyang nabubulok. Natuklasan mo rin ba na ganito pala ito? May bahid din ng pagkadismaya ang sumilay sa mga mata ni Fallen Maple. Narinig niya na si Mateo ang second sage, kaya naman naramdaman niyang may pag-asa pa. Kaya hindi niya inaasahan na hindi rin pala ito magtatagumpay. Hindi nagustuhan ni Mateo ang pangungutya ni Linus. Biglang nagbago ng hindi regular ang mga selyo sa kanyang mga kamay, at sa loob ng bahay ay biglang naging parang dagat ng mga bituin. Sining ng magulo at makalangit na bituin. Nanliit ang mga mata ni Linus, agad niyang natuklasan na ang teknik ng alchemy ni Mateo ay pambihira. Malawak at malalim na parang dagat. Ito ang nararamdaman ni Linus. Parang kidlat ang paggalaw ng mga kamay ni Mateo, sunod-sunod na daloy ng banal na diwa ng kaguluhan ang ipinadala sa katawan ni Yuan-ji. Ang katawan ni Yuan-ji ay dahan-dahang lumutang sa ere at nagbigay ng mahinang pilak na liwanag. Nang makita ang eksenang ito, ang tatlong makapangyarihang Heavenly Emperor sa bahay ay nagpalitan ng tingin, natigilan sa pagkamangha sa kanilang mga puso. Ito ba ang lakas ng pangalawang sage? Sa totoo lang, noong unang beses na nakita ni Fallen Maple si Mateo, may pakiramdam din siya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga kabataan sa mahahalagang gawain.
Tutal, medyo mahirap isipin ang tawaging second sage sa edad na ito. Pero ngayon, wala na ang lahat ng kanyang mga pagdududa. Napakalalim ng pagkaunawa ni Mateo kay Dao. Sa murang edad pa lang niya, naiintindihan na niya ang sarili niyang Dao. Talagang kakaiba ang batang ito. Sigaw ni Linus nang hindi sinasadya. Sa pagkakataong ito, isang makinang na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mateo, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, napakatusong bagay pala nito, nandito pala ito nagtatago. Lumabas ka para sa akin. Inilabas ni Mateo ang isang palad, direktang tumama sa ulo ni Yuanji. Namutla sa takot sina Linus at ang iba pa at akmang pipigilan na sana siya, ngunit may nakita silang isang madilim na bagay na biglang lumipad. 2182. Naglaho ang madilim na bagay kasunod ng isang kidlat, sa di maisip na bilis, direktang sumugod sa kawalan. Nagulat ang tatlong dakilang Heavenly Emperor at hindi man lang nakareact agad. Gayunpaman, matagal nang handa si Mateo, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Huwag gumalaw. Nasabi ni Mateo ang totoo, parang tumigil ang oras. Hindi pa nakakatakas ang itim na kulisap na iyon at hindi na makagalaw sa ere. Nanlaki ang mga mata ng tatlong dakilang emperador sa langit, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito, at nakalimutang gumawa ng hakbang sandali. Natulala ka pa rin. Malamig na sigaw ni Mateo. Biglang nagising si Fallen Maple. Itinuro ang kawalan, isang malakas na hadlang ang direktang kumalat, na lubusang ikinulong ang itim na insekto. Isa itong itim na insekto sa antas ng Empyrean. Dahil sa lakas ni Mateo, napakahirap itong itali. Kaya naman inutusan niya si Fallen Maple na kumilos. Tumingin si Mateo sa itim na kulisap, ngunit ang mga titig ng tatlong dakilang emperador sa langit ay nakatitig ng mataman kay Mateo. Para silang nakatingin sa isang halimaw. Ang lakas talaga ng impact na dulot ng eksena ngayon lang sa kanilang tatlo. Sabay na tumigil ang oras at espasyo. Maging si Mingjun ay naapektuhan din ng time freeze ni Mateo, naging mabagal ang kanyang paggalaw ng ilang sandali. Kung tungkol naman kina Fallen Maple at Linus, bale wala lang ang impluwensya. Masyadong malakas ang kanilang lakas. Ngunit hindi nito nahadlangan ang kanilang pagkabigla. Heavenly Dao True Word. Ito talaga ang Heavenly Dao True Word. Isang Empyrean Realm ang talagang nakahawak sa Heavenly Dao True Word. Huminga ng malalim si Fallen Maple at sumigaw sa gulat. Paano kaya naunawaan ng batang ito ang Heavenly Dao True Word? Gulat na sabi ni Linus. Napakalakas na salita ng katotohanan ng langit na Dao. Ngayon lang, bigla akong natigilan. Gulat na sabi ni Mingjun. Hindi pa rin alam ni Mateo, habang nakatingin sa itim na insekto, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang aura na inilalabas ng itim na insektong ito. Ito ba ay man? Lahat kayo ay nakatingin sa akin para saan? Lumingon si Mateo at akmang makikipag-usap sana sa tatlong tao, ngunit nakita niya na ang tatlong tao ay kasalukuyang gumagamit ng kakaibang mga titig para tingnan siya. Ano sa tingin mo? Grabe, napakalaki ng ginawa mo at hindi mo pa rin kami hinayaan na magulat. Ang tatlong dakilang emperador sa langit ay nawala ng malay. Ang hindi nakikitang poster ay ang pinaka-nakamamatay. Kanina lang, ano yang ginawa mo? Tanong ni Fallen Maple. Nagulat si Mateo at sinabing, ang tinutukoy mo ba ay ang time freeze? Iyan ang likas na divine ability ng lahi ng dragon. Hindi kaya sinabi sa iyo ni Yufeng na ako ang hinirang na anak ng langit ng Dragon Clan? Parang nasasabik si Mateo sa wala. Dahil itinapon niya ang titulong ito, natural na hindi siya isang taong walang pangalan sa Dragon Clan. Hindi ba't normal lang ang pagkakaroon ng isa o dalawang makapangyarihang divine abilities? Hindi lang talaga sineryoso ng mga taong ito ang huling nabanggit niyang pagkakakilanlan. Time freeze. Ang anak na pinili ng langit ng Dragon Clan. Bulong ni Fallen Maple, malinaw na hindi niya alam ang ibig sabihin ng anak na pinili ng langit na ito. Ang Dragon Clan, ang ganitong uri ng lahi ng demonyo na may kataas-taasang bloodline, bawat isa ay walang kapantay na misteryoso. Sa Heavenspan World, kahit para sa mga pangunahing powerhouse ng Heavenly Emperor, kakaunti lamang ang makakaalam tungkol sa mga sikretong kasama rito.
Ang titulong pangalawang sage ay umaalingaw-ngaw na parang dagandong ng kulog sa kanila, na nagresulta sa hindi nila pagkakilala sa hinirang na anak ng langit ng Dragon Clan. Pero ngayon, alam na ni Fallen Maple na ang anak na pinili ng langit ay talagang isang pagkakakilanlan na kayang makipagkompetensya kay Second Sage. Base lang sa galaw na ito. Ang taong ito sa harap niya ay tunay na isang halimaw na hindi masabi. Anong klaseng paningin ang mayroon si Megan? Para mahanap ang isang walang kapantay na halimaw. Sino pa ang makakakita kay Mateo kung kasama niya ito? Habang iniisip ang hanggang dito, hindi mapigilan ni Fallen Maple na maawa sa kanyang disipulo. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay, kakaiba ang itim na insektong ito. Ang mga mukha ni Fallen Maple at ng iba pa ay naging seryoso at nagtanong, oh. Anong kakaiba? Sabi ni Mateo, ang tawag sa bagay na ito ay isang halimaw sa kailaliman. Tama. Ang aura na nagmumula sa itim na insektong ito ay eksaktong aura ng isang halimaw sa kailaliman. Hindi inaasahan ni Mateo na makakita siya ng isang halimaw sa kailaliman dito. Hindi ba't napigilan ng mga pangunahing kapangyarihan ng Dragon Clan ang mga halimaw na ito sa Dragon Eye Cave? Maaari kayang nahuli si Megan sa ganoong nakakatakot na lugar. Habang iniisip ang hanggang dito, nais ni Mateo na lumipad agad papunta sa Black Flame Cave. Halimaw sa kailaliman. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Sabi ni Fallen Maple nang walang ekspresyon. Pinitik ni Mateo ang kanyang daliri at nagpakawala ng isang guhit ng enerhiya ng espada, direktang nilipol ang itim na insekto, at sinabi sa isang seryosong boses, hindi mo kailangang malaman ang marami. Kailangan mo lang malaman na ang mga bagay na ito ay lubhang mapanganib, at sapat na iyon. Kapag ang mga bagay na ito ay kumalat sa labas ng mundo, ang mga tao ay malulubog sa paghihirap at pagdurusa. Ang pagsugpo sa mga halimaw sa kailaliman ay ang sikreto ng Dragon Clan na hindi alam ng mundo sa labas. Natural lamang na hindi rin ito ipagkakalat ni Mateo. Pero biglang lumitaw ang bagay na ito sa Heavenspan World, kaya malinaw na hindi ito magandang senyales. Nang marinig ito, kakaiba ang ekspresyon ng tatlong tao. Ngunit bumalik na si Mateo sa yulunan ng kama at ipinagpatuloy ang pagpapakita ng Chaos Heavenly Star Art. Ang kanyang Chaos Heavenly Star Art ay kumpleto na, masasabing ito ang nagtipon ng mga pangunahing nagawa ng kanyang alchemy daw. Ang paggamit nito upang ahitin ang buto at pagalingin ang pinsala ay natural na madali rin. Sa ilalim ng Chaos Heavenly Star Art, walang mapagtatagwan ang lahat. Noon lang natuklasan ni Mateo na ang maliit na insektong ito sa kailaliman ay talagang nagtatago sa loob ng dagat ng kamalayan ni Yuanji, na lubhang nakatago. Hindi rin nakakapagtaka na hindi ito natuklasan ni Linus, ang 8-star alchemy god na ito. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, ang nabubulok na katawan ni Yuanji ay unti-unting bumuti. Ang mahina niyang aura ay unti-unti ring sumisikat muli. Nang makita ni Linus ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata niya. Napakalakas na teknik ng alchemy para magkaroon ng ganitong kahangahangang epekto. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na ang Sacred Ancestor High Priest na ganoong klase ng makapangyarihang tao ay tumingin sa kanya sa ibang paraan, at binigyan niya ito ng titulong Second Sage. Lumipas ang 2 araw pa, at sa wakas ay dahan-daang iminulat ni Yuanji ang kanyang mga mata. Nang makita ni Yuanji ang kakaibang lalaking ito sa harap niya, para bang nananaginip siya. Yuanji, gusto kong magtanong. Kumusta na si Megan ngayon? Pagkagising ni Yuanji, naiinip na si Mateo kaya nagtanong siya. Malinaw na hindi pa nagigising si Yuanji mula sa bangungot habang bumubulong siya, Megan. Sabi ni Mateo sa seryosong boses, si Megan yan. Hindi ba't magkasama kayong pumasok sa Black Flame Cave? Nasaan siya ngayon? Buhay pa ba siya? Unti-unting nagpokus ang mga mata ni Yuanji, parang nagising mula sa isang panaginip. Pinilit niyang alalahanin ang sitwasyon noong mga oras na iyon, unti-unting nagiging takot ang kanyang mga mata. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Ako. Papatayin ko kayong lahat. Tila may naalala si Yuanji na nakakatakot na eksena, nabaliw ang buong katawan niya, at bigla niyang nahawakan ang isang palad.
Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa napakaliit na distansya, kaya makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihang iyon. Pero kahit mabilis siya, mas mabilis naman si Mateo. Hindi pa dumura ang puwersa ni Yuanji, ngunit nauna nang nakarating si Mateo kahit nakalaunan ay bumulusok na, itinuro ang isang daliri, direktang pinipigilan siya. Pagkatapos, isang napakalakas na puwersa ng kaluluwa ang buong lakas na bumulusok sa dagat ng kamalayan ni Yuanji. Mateo, anong sinusubukan mong gawin? Tanong ni Fallen Maple na may takot at galit. Sa paghahanap sa kaluluwa, ang pinsala sa isang tao ay hindi na mababawi. Ngunit ang senaryong ito ay nangyari ng biglaan. Huli na para gustuhin pa nilang pigilan ito. Kung sasalungatin si Mateo sa oras na ito, mas mawawala ng pag-asa na mailigtas ang sitwasyon para kay Yuanji. Tumahimik ka. Magiging maayos din siya. Sabi ni Mateo sa seryosong boses. Kasunod noon, sunod-sunod na mga eksena ang lumitaw sa isipan ni Mateo. Matapos maging isa ang asensya, enerhiya, at espiritu, ang banal na lakas ng kaluluwa ni Mateo ay lalong naging mas maigsi at makapangyarihan. Sa sitwasyong walang malay si Yuanji, hindi makakasakit si Mateo kung hahanapin niya ang kanyang banal na kaluluwa. Maliban na lang, ang eksenang ito sa paningin ng Fallen Maple at iba pa ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. 2183. Tumingin si Linus kay Mateo, paulit-ulit na nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Noon pa man ay binabantayan na niya ang mga ginagawa ni Yuanji at natuklasan niyang walang natamong pinsala sa banal na kaluluwa ni Yuanji. Ang ganitong nakakatakot na banal na pagkontrol sa kaluluwa ay talagang hindi kayang isipin. Kahit siya, ang 8-star alchemy god na ito, ay hindi rin makakamit ang ganoong kaeksaktong kontrol. Ito ba ang pamantayan ng pangalawang sage? Simula nang pumasok si Mateo sa silid na ito, ang ilang bagay na ginawa niya ay nagpahiya sa kanya, ang 8-star alchemy god na ito, sa kanyang pagiging hindi karapat-dapat. Noon niya lang talaga napagtanto kung anong klaseng pag-iral ang second sage. Medyo pangit ang ekspresyon ni Fallen Maple habang nakangiti ng mapait, anong klaseng halimaw ba ang kinagigiliwan ni Megan na babaeng ito? Noon, gusto ko pa rin siyang ipares kay Barsom. Kung iisipin, nakakatawa talaga. Sina Barsom at Megan ay ang gininto ang anak at Jade Girl ng Fallen Maple Bodhidharma. Hindi namamalayan, matagal na silang tinatrato ng lahat bilang magkasintahan, hindi rin naiiba si Fallen Maple. Para sa dalawang disipulong ito na pinakaipinagmamalaki niya, natural lamang na sinasadya o kahit hindi sinasadya ni Fallen Maple na gugustuhin silang dalawa na pagtugmain. Sa loob lamang ng maraming taon, palaging inilalayo ni Megan si Barsom. Alam ni Fallen Maple na nasa puso ni Megan si Mr. Right, kaya wala rin siyang pakialam. Sa kanyang pananaw, nang maabot ni Megan ang matataas na antas sa hinaharap at naging isang kataas-taasang emperador sa langit kasama si Barsom, bakit niya ilalagay ang isang mortal sa kanyang paningin? Ngunit hindi kailanman pinangarap ni Fallen Maple na ang mortal na kila niya ay gumamit lamang ng maikling panahon na 1,000 taon at nakatayo sa harap niya. Kahit na ang lakas niya ay mas mababa kaysa sa kanya, kung pag-uusapan ng katayuan, sapat na ito para makapantay niya. Bukod pa rito, ang lakas na ipinakita niya, kahit silang lahat, ang mga Heavenly Emperor na ito, ay dapat ding handgun. Ang pagkamit ng posisyon ng isang soberano sa hinaharap ay usapin lamang ng panahon. Ang dati niyang ideya ay natural na naging biro lamang. Maya-maya, binitawan ni Mateo si Yuanji, at naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa mga alaala ni Yuanji, nakita niya na si Megan ay hinabol lamang ng ilang halimaw sa kalaliman ng mga panahong iyon. Ang mga makapangyarihang emperor na iyon ay hindi pa nakakita ng ganito kabangges na uri, na pawang nagtatakbuhan at nagtatakbuhan. Hindi na alam ni Yuanji ang mga sumunod na pangyayari. Senior Fallen Maple, salamat sa iyong pagtanggap. Gusto nang umalis ni Crosswell na ito papuntang Black Flame Cave ngayon din. Column. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at aalis na sana. Teka lang. Dali-daling pinigilan ni Fallen Maple si Mateo at sinabing, sa totoo lang, ang ating 7 dakilang Heavenly Emperor Bodymandes ay nakarating na sa isang pinagkasunduan.
Plano naming magpadala ng mga piling disipulo sa Black Flame Cave sa pagkakataong ito upang mag-imbestiga ng lubusan. Plano ng ating Fallen Maple Bodhidharma na ipadala si Yufeng at isa pang disipulo ng Empyrean Realm. Bakit hindi? Sumama sa kanila si Second Sage. Umiling si Mateo at sinabing, ginagawa nila ang sa kanila. Ako na lang ang pupunta. Kasalukuyang nag-aalab sa pagkabalisa si Mateo, kaya't saglit pa siyang magpapaliban at mas mapapahamak si Megan. Hindi na siya makapaghintay pa kahit isang segundo. Alam ni Fallen Maple ang iniisip ni Mateo at sinabing, sa totoo lang, Yufeng, handa na silang lahat. Kung hindi lang dahil sa biglang pag-akyat ni Second Sage sa bundok, baka nakaalis na sila sa oras na ito. Dahil gusto nang umalis ni Second Sage, ipapaalas na sila agad ng emperador na ito, paano? Napaisip si Mateo at sinabing, ayos din. Sa Sunset Peak, nagdala si Yufeng ng 4 na makapangyarihang Empyrean at naghanda na sumabay kay Mateo. Nakakagulat na ang 5 Empyrean na ito ay pawang mga powerhouse ng Middle Stage Empyrean Realm. Paalis na sana ang iilang tao nang biglang may hamarang sa kanilang daan. Walang iba kundi si Barsom mismo. Lumuhad si Barsom patungo sa Fallen Maple at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Guro, pakisuyo po si Barsom. Malungkot na sinabi ni Fallen Maple, kalokohan. Napakadelikado ng Black Flame Cave, kahit na umalis ang senior apprentice brother Yufeng mo, puno pa rin ng pagkabalisa si Master, lalo ka pa. Bumalik ka na. Namumula ang mga mata ni Barsom habang nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, kung hindi ako bibitawan ng Panginoon, luluhod ako at hindi tatayo. Malapit nang lumipad si Fallen Maple mula sa hawakan, ngunit narinig niya ang malamig na sinabi ni Mateo, Senior Fallen Maple, bitawan mo siya. Bumantong hininga si Fallen Maple at iwinagayway ang kanyang kamay ng walang lakas at sinabing, ay nako, tanga. Sige na, sige na. Sa kanyang tingin, paano niya hindi masasabi na si Barsom ay pupunta para kay Megan? Iyon lang ay. Sumulyap si Fallen Maple kay Mateo at muling tumingin kay Barsom, sa wakas, nauwi ito sa isang mahabang buntong hininga. Ang grupo ng mga tao ay nagmarcha araw at gabi nang walang pahinga, dala ang mga bituin bilang balabal at ang buwan bilang sombrero, gumugol ng kalahating buwan, at sa wakas ay sumugod sa pampang ng ilog Angry Nether. Ang galit na Nether Riverbank ay kasalukuyang ipinagbabawal na lugar ng iba't ibang pangunahing paksayon. Ngunit sa oras na ito, marami pa ring mga makapangyarihang gusali na nakapalibot at nagmamasid sa ilog. Ang mga taong ito ay karamihan ay mga powerhouse ng Empyrean Realm na nagmula sa iba't ibang pangunahing puwersa. Sa ilog, mayroong isang napakalaki at madilim na pasukan ng kuweba. May makapal na itim na aura na umuusok sa paligid nito. Para itong isang sinaunang higanteng-higanti na malapit nang lumunin ang lahat. Yufeng, bakit hinihintay ka ng iyong Fallen Maple Bodhidharma, ngayon ka lang dumating? Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit at nagtanong kay Yufeng. Sinabi ni Yufeng, kapatid na Leo, naantala kami ng ilang sandali dahil sa ilang bagay, kaya naman nahuli kami sa pagdating. Tumingin si Leo kina Mateo at Barsom sa likuran ni Yufeng at nakasimangot na sinabi, hindi ba't napagkasundoan na ipadala lamang ang mga middle stage Empyrean Realms? Dalawa ang dala ninyong pasanin. Sa oras na iyon, kailangan pa rin nating hatiin ang ating atensyon para asikasuhin ang mga ito. Barsom, patiin na rin ang batang ito, kayong dalawa ay mawan. Nang marinig iyon ni Barsom, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isa nga siyang henyo, ngunit ang kanyang lakas ay hindi pa tunay na lumalakas. Sa harap ni Leo, isa pa rin siyang junior. Habang si Mateo ay umakto na parang walang narinig, dahan-daang naglakad papunta sa pampang ng ilog, at seryosong pinagmasdan ang pasukan ng Black Flame Cave. Isang napakapamilyar na pakiramdam. Nanatili siya ng hanggang 10 taon sa Dragon Eye Cave at sumipsip ng hindi mabilang na malademonyong enerhiya. Ngunit ang lakas ng malademonyong enerhiyang ito ay mas mahina kumpara sa Dragon Eye Cave. Gaya ng sinabi ni Fallen Maple, ang pasukan ng kuweba na ito ay lubhang hindi matatag. Ang pagpasok sa loob ng mga late-stage Empyrean powerhouse ay malamang na magpapaguho rin ng espasyo.
Nang makita ni Leo na hindi siya pinansin ni Mateo, sinabi niya ng may malungkot na tingin, "Hoy, batang lalaki, kinakausap ka ng Empyrean na ito. Hindi mo ba narinig?" Hindi siya pinansin ni Mateo kaya humarap siya kay Barsom at sinabing, "Sundan mo ako." Pagkatapos sabihin niyon, kumakbang si Mateo papunta sa kawalan at nakarating sa ibabaw ng ilog. Nagulat si Barsom nang marinig iyon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pagpupumiglas. Pero di nagtagal, natikom niya ang kanyang mga panga at sumunod. Hindi natuwa si Leo sa simula pa lang. Nang makita ang eksenang ito, malamig siyang napangisi at sinabing, "Yufeng, bakit nagdala ang iyong fallen maple body dharma ng isang hanggal? Hindi niya gugustuhin pumasok sa Black Flame Cave ng ganito lang, di ba? Ang malademonyong enerhiya doon, kung wala ang ating paghihigpit, sapat na iyon para lamunin ang mga martial artist ng Empyrean Realm. Hinahanap ng lalaking ito ang kamatayan." Naguguluhan din si Yufeng at sumigaw ng malinaw, "Kapatid na Crosswell, ang malademonyong enerhiyang ito ay lubhang kakilakilabot at nilamon na nito ang maraming Empyrean powerhouses." Hindi man lang lumingon si Mateo at malamig na sinabi, "Papasok muna ako at titingnan ko. Bilasan niyo na lang." Tumawa ng malakas si Leo nang marinig iyon at sinabing, "Kalokohan mo. Kung makakapasok ka, puputulan ng ulo ako ng Empyrean na ito para sipin mo." Habang nagsasalita pa lang siya, nakarating na si Mateo sa pasukan ng Black Flame Cave. Isang walang katapusang malademonyo na enerhiya ang biglang sumugod patungo sa kanya at kay Barsom. Napatalon sa takot si Barsom at dali-daling inikat ang kanyang pamamaraan ng paglilinang, gustong labanan ang malademonyong enerhiya. Sa oras na ito, gumana ang Chaos Heavenspan Cannon ni Mateo. Bumuhos ang malademonyong enerhiya sa kanyang katawan ng walang pakundangan. Nang makita ng nakasunod na si Barsom ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Napabuka ng malaki si Leo, halos maisuksok niya ang isang kamao. 2184. Ito. Ang lalaking ito ay talagang sumisipsip ng malademonyo na enerhiya. Ang dami niyang nasipsip sa isang suntok lang at hindi naman talaga siya sumabog at namatay. Maaari kayang ang kanyang katawan ay hinulma mula sa bakal na parang bulalakaw. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng mga tao, dinala ni Mateo si Barsom at dahan-daang naglakad papasok sa Black Flame Cave. Ang hitsurang iyon ay parang naglalakad-lakad sa sarili niyang bakuran. Nanlaki ang mga mata ng mga Empyrean powerhouse na iyon. Ang malademonyong enerhiya ay labis na baliw. Kalimutan ng pagsipsip tulad ni Mateo. Kahit kaunting bakas lang ang makuha, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. Nang makita ni Yufeng ang hitsura nito, hindi niya napigil ang mapait na ngumiti. Tumingin muli kay Leo at natatawang sinabi, "Leo, ano yang sinasabi mo kanina lang?" Biglang nagising si Leo at sinabing may kahihiyan, Nako, wala. Wala akong sinabi." Tila takot na baka magtanong pa ang lahat, galit niyang sabi. Sa oras na ito, may nagmungkahi, hindi dapat magpaliban pa sa bagay na ito. Mas mabuting bilasan natin at selyuhan ang mga malademonyong enerhiyang ito at pumasok sa Black Flame Cave. Natural na walang anumang pagtutol ang lahat. Gamit ang 7 pangunahing puwersa, mahigit 40 na middle stage Empyrean Realm powerhouses ang kumilos. Gaano kagulat-gulat ang kaguluhang ito? Naghawak kamay ang lahat at naglatag ng isang enchantment, pansamantalang hinati ang malademonyong enerhiya. Sa loob ng halos 2 oras na pag-iikot, sa wakas ay natapos din ang enchantment. Saka lamang nakapasok ang grupo ng mga Empyrean sa Black Flame Cave. Pagpasok sa Black Flame Cave, ibang-iba ito sa langit at lupa sa labas. May itim na usok na nakapulupot sa lugar na ito, madilim at walang liwanag, mukhang malungkot at nakakatakot. Natural lang na hindi pa nakakita ng ganitong lugar sina Leo at ang lahat. Anong klaseng lugar ito? Nakakunot ang noo na sabi ni Leo. Matiim din ang tingin ni Yufeng habang sinasabi, "Hindi ko alam, pero hindi talaga magandang lugar yan. Mag-ingat kayong lahat. Ang lugar na ito ay mundo ng mga halimaw sa kailaliman." Sa oras na ito, isang boses ang narinig. 2 figure ang dahan-daang lumakad mula sa malayo. Ito ay eksaktong 2 tao ni Mateo.
Sa likod ni Mateo, hindi inaalis ng mga mata ni Barsom ang tingin kay Mateo, puno ng takot ang kanyang mga mata. Halimaw sa kailaliman. Ano ba yan? Naguguluhang sabi ni Leo. Nawalan din ng malay ang ibang mga Empyrean. Malinaw na hindi pa nila naririnig ang tungkol sa mga halimaw sa abyss noon. Malamig na sabi ni Mateo, napakalakas na lahi ito. Sa kabuuan, mag-ingat lang kayong lahat. Sabi ni Leo nang may mapanghamak na tingin, napakalakas na lahi. Huho, gaano kaya ito kalakas? Ang Heavenspan World na ito ay pinamumunuan ng ating lahi ng tao. Kahit ang lahi ng demonyo at lahi ng halimaw ay kailangan ding tumayo sa tabi. Sabi ng isa pang Empyrean, Huho, pinalalaki rin ng nakababatang kapatid na ito ang mga bagay-bagay para mag-alarma. Napakarami sa amin ng mga powerhouse sa middle stage Empyrean realm dito. Kahit na may dumating na late stage Empyrean, hindi rin naman kami mawawala ng lakas para lumaban. Ano pa ang dapat ikatakot? Bilang isang Empyrean, bawat tao ay may kanya-kanyang pagmamalaki. Lalo na't narito ang 7 dakilang Emperador Bodhimanda na pinili ng mayabang na langit, bawat isa sa kanila ay may maraming baraha. Bakit pa nila pakikialaman ang ilang halimaw sa kailaliman? Hindi nila ito pinansin kahit kaunti. Ang pag-iisip ni Leo ay kumakatawan din sa mga iniisip ng karamihan sa mga Empyrean. Hindi naman sa hindi nila alam na mapanganib ang lugar na ito, kundi lubos silang nagtitiwala sa sarili nilang lakas. Tutal, ang mga nauna rito ay pawang mga disipulo ng Empyrean realm na nasa unang yugto pa lamang. Bukod pa rito, ang bilang ay malayo rin sa bilang ngayon. Ganoon ba? Karena. Hindi nagpakita ng pagsang-ayon o pagtutol si Mateo. Tumalikod siya at sumulong. Kumunat ang noo ni Leo, at malungkot niyang sinabi, napakamayabang mong bata. Patungo na sa kailaliman ng grupo nang biglang naging kaakit-akit ang mga mukha ng lahat. Sa daan, may mga bangkay ng mga itim na halimaw na nakakalat sa buong lupa. Ang mga aura ng mga halimaw na ito ay pawang napakalakas. Karamihan sa kanila ay nasa True God Realm. Marami rin sa Empyrean Realm. Malinaw na hindi nagtagal ay namatay ang mga halimaw na ito, ngunit lahat sila ay may iisang katangian. May malaking butas na nabuksan sa kanilang mga ulo. Kung gayon, sino ang pumatay sa mga halimaw na ito? Kasing simple ng araw. Nakatingin ang lahat kay Mateo. Bukod sa batang to, sino pa kaya ang meron? Lihim na nagulat ang lahat sa kanilang mga puso, sa loob lamang ng wala pang 2 oras mula simula hanggang katapusan, ang batang ito ay nakapatay na pala ng napakaraming halimaw sa abyss. Pero malamig na ngumiti si Leo at sinabing, ang isang ikalawang langit na Empyrean ay kayang pumatay ng napakaraming halimaw. Kaya gaano kalakas ang mga halimaw na ito? Hey, gustong-gusto ng batang ito na maging sikat at sadyang sinabihan ang mga halimaw na ito na maging napakalakas. Sa aking palagay, ganito lang talaga. Tumanggo rin ang isa pang Empyrean at sinabing, sa dami ng napatay ng sabay-sabay, ang lakas ng mga halimaw na ito, malamang na mas mababa pa sila sa mga ordinaryong tao na kasing ranggo. Pero napakarami ng mga halimaw na ito, mas mabuting maging maingat tayo. Tumanggo ang grupo ng mga Empyrean, medyo sobra na nga ang bilang ng mga halimaw na ito. Pero kung titingnan ito, maganda pa rin ang lakas ni Mateo. Wala lang talagang gustong umamin, iyon lang. Ibinuka ni Barsom ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit hindi niya ito nasabi sa huli. Hindi rin nagabala si Mateo na makipagtalo. Nakatuon ang kanyang atensyon sa lupain. Hinahanap niya ang pinangyarihan ng mawala si Megan ayon sa mga alaala ni Yuanji. Humigit kumulang 1 oras na paglalakbay, unti-unting nabawasan ang mga bangkay na nakakalat sa lupa. Malinaw na ang lugar na ito ay ang hangganan na kung saan maaaring magmanman si Mateo. Palihim na nag-alerto si Mateo. Karamihan sa mga halimaw sa abyss sa mga panlabas na rehiyon ay hindi malakas. Ngunit habang palalim ang loob, unti-unting lumalakas ang lakas ng mga halimaw sa abyss. Ungol, ungol, ungol. Sa wakas, isang grupo ng mga halimaw sa kailaliman na may iba't ibang hugis at laki ang sumugod palabas, at mabilis na sumugod patungo sa grupong ito ng mga taong ito. Ang mga halimaw na ito sa abyss ay napakabangis, at ang kanilang lakas ay napakalakas din.
Marami sa kanila ay mga nilalang na nasa Third Firmament Empyrean. Tumawa lang ng malamig si Leo at may paghamak na sinabi, mga basura. Ang lakas-lakas nila at nang ahas pa silang sumubok ng kamatayan. Tunay na mga kalokohan. Pagkatapos magsalita, marahang itinuro ang kanyang daliri. Isang walang kapantay na mabilis at matinding bagzo ng hangin ang tumama sa isa sa mga halimaw na hugis leopardo sa kailaliman. Putok. Kakaibang sigaw ng halimaw na iyon sa kailaliman at gamulong ng ilang beses sa lupa, saka mabilis na tumakbo palayo. Malinaw na napagtanto niya ang kapangyarihan ni Leo. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leo. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng isang seryosong tingin. Isa siyang makapangyarihang eksperto sa Sixth Firmament Empyrean. Ang daliring iyon ngayon lang, kahit na mahawakan pa ito ng isang Fourth Firmament Empyrean, magiging malubhang pinsala pa rin ito kung hindi man kamatayan. Pero ang halimaw na ito sa abyss ay nakatakas ng maayos. Ang mga halimaw na ito ay talagang napakalakas. Nang tumingin siyang muli sa kanyang mga kasamahan sa paligid, natuklasan niya na ang mga martial artist na iyon ng Fourth Firmament Empyrean ay pantay ang lakas kumpara sa mga halimaw na iyon sa Third Firmament Empyrean Abyss. Isang alon ng malamig na hangin ang pumailan lang sa puso ni Leo. Kasabay nito, sumibol din ito sa puso ng lahat. Saka lang nila nalaman kung gaano kalakas ang lakas ng mga halimaw na ito sa abyss ng tunay silang lumaban. Isang ikatlong langit na Empyrean na pilit na nakikipaglaban sa ikaapat na langit na Empyrean. Ang mga halimaw na ito sa abyss ay kayang-kaya talagang tumalon sa realms para harapin ang kalaban. Lumilipat sila sa mga kaharian para makipaglaban sa Empyrean Realm, bukod pa rito, sila ay mga piling martial artist. Binago lang ng eksenang ito ang pag-unawa ng mga Empyrean na ito. Patayin. Sumimangot ang ilang pinuno, at kumilos sila. Iba na ngayon ang pagpapakita ng kapangyarihan dahil sa pagkilos ng mga makapangyarihang puwersa ng Fifth Firmament at Sixth Firmament Empyrean. Sa isang iglap, ang mga halimaw sa abyss ay nagtamo ng mga casualty at sunod-sunod na umatras. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga empireyong ito ay naging walang kapantay na kasenseryoso. Sa pagkakataong ito, may tumingin muli kay Mateo at hindi mapigil ang huminga ng malalim. 2185. Noon lang napagtanto ng lahat kung anong klaseng konsepto ang pagpuksa ni Mateo ng daan-daang halimaw sa abyss sa loob lamang ng isang oras. Sa daan-daang halimaw sa abyss, marami pa nga ang kapantay ng Empyrean. Kung titingnan ang sitwasyon ng laban ngayon, kahit ang isang halimaw na nasa First Firmament Empyrean ay kayang makipaglaban sa isang halimaw na nasa Second Firmament Empyrean. Sa ilalim ng patunay ng dalawa, anong uri ng hindi kapani-paniwalang bagay ang nagawa ni Mateo? Higit sa lahat, 2 oras lang ang ginamit niya. Tinimbang-timbang ng mga Fourth Firmament Empyrean na ito ang kanilang mga sarili, kung lalaban sila ng mag-isa, tiyak na magiging isang labanan ito sa himpapawid, na tatagal ng napakatagal. Gaano ba kalakas ang lakas ng batang ito? Dati, hindi nila pinansin ang tingin sa mga mata ni Barsom. Pero ngayon, sa wakas ay naintindihan na nila. Siguradong may nakitang kakaiba ang batang ito. Barsom, ano ba ang nakita mo? Hinailan ni Liu Feng si Barsom sa isang tabi at marahang nagtanong. Kahit na matagal na ang lumipas, si Barsom ay nasa gitna pa rin ng pagkabigla. Bago ito, hindi niya alam kung gaano kalakas si Mateo. Pero nang masaksihan niya ang pagpatay ni Mateo sa mga halimaw na ito sa abyss, sa wakas ay napagtanto niya na sila ni Mateo ay mga tao na mula sa magkaibang mundo. Isang massacre. Isang ganap na massacre. Hindi kayang tiisin ng mga halimaw ng Second Firmament Empyrean Abyss ang kahit isang palitan ng suntok sa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang suntok lang ang kailangan niya para lipulin ang kabilang panig. Sabi ni Barsom. Kayang lipulin ni Mateo ang isang halimaw sa Second Firmament Empyrean Abyss sa isang suntok lang, ang pagnanasang patayin siya ay malinaw na kailangan lang niyang pamitik ng daliri. Anong klaseng kakatuwang bagay ba ang pinukaw niya? Hindi nakakapagtaka na palaging lumalayo sa kanya si Junior Apprentice Sister Megan. Hindi nakakapagtaka na kahit na napakahusay niya, si Junior Apprentice Sister Megan ay palaging malayo at walang pakialam. Lumalabas na mayroon pala siyang napakalaking kasintahan. Sa ganoong klaseng lalaki, paano pa siya makakakita sa mga mata niya? Henyo.
Parang tambak na dumi ng aso ang terminong ito sa harap ni Mateo. Nanliit ang mga mata ni Liu Feng at nagulat siyang sumigaw, "Massacre." Hindi ba ibig sabihin noon ay mayroon na siyang kahit man lang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban ng Third Firmament Empyrean? Pero umiling si Barsom at sinabing, "Sa palagay ko ay higit pa riyan." Sus Mariosep. Napabuntong hininga ang lahat ng malamig. Hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant pala ng lalaking ito. Ang galing niya talagang maging arrogant. Sa oras na ito, wala nang sino man ang tumetrato kay Mateo bilang isang nakababata. Dahil kayang lipulin ang napakaraming halimaw sa abyss gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, hindi rin ito magiging kasing dali ng lahat ng Leo, ang mga Sixth Firmament Empyrean na ito. Bahagyang kumislap ang tingin ni Leo, at sinabi niya sa seryosong boses, "Bakit ang lakas ng mga halimaw na ito, talagang hindi makatwiran?" Hindi nakakapagtaka na ang mga martial artist ng Empyrean Realm na pumasok sa lugar na ito dati, wala ni isa sa kanila ang bumalik. Tumango si Liu Feng at sinabing, "Tama ang sinabi ni Brother Crosswell kanina. Kailangang maingat nating gawin ang ating misyon. Kung hindi ito maisasagawa, dapat tayong umalis kaagad." Sa totoo lang, parang gusto na ng lahat na hindi maka-atras. Ngunit wala pang ani hanggang ngayon. Hindi rin sila makapag-ulat pagkatapos bumalik sa kani-kanilang pangkat, kaya't nagawa na lamang nilang patigasin ang kanilang mga anit at magpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay ang paglalakbay na sumunod ay hindi inaasahang naging kalmado. Sa totoo lang, wala nang mga halimaw sa kailaliman na muling umatake sa kanila. Ngunit dahil dito lalong lumakas ang pagkabalisa sa puso ng lahat. Medyo bumilis ang tibok ng puso ni Leo habang tinatanong si Mateo, "Nako, nakita mo na ba ang mga halimaw na ito dati?" Tumango si Mateo at sinabing, "Nakita ko na dati." "Ano nga ba ang mga halimaw na ito? At saka, saan mo na ba nakita ang mga halimaw na ito dati?" Tanong ni Leo. Malamig na sabi ni Mateo, walang komento. "Ikaw." Hindi napigilan ni Leo na mabulunan ng marinig iyon at galit na sinabi, "Para saan ang yabang mo? Puro ka bastos, hindi mo lang nakita ang mga halimaw na ito dati, kaya mo pang sumipsip ng malademonyong enerhiya. Sa tingin ko, siguradong kasama mo ang mga halimaw." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang grupo ng mga Empyrean ay hindi sinasadyang humiwalay ng kaunti kay Mateo. Tunay nga, ang biglaang hula ni Leo ay nagdulot ng hinala sa lahat. Kakaiba talaga si Mateo. Nang makita ni Leo na inihiwalay niya si Mateo sa isang pangungusap lamang, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki sa kanyang puso. Sino ang mag-aakala na hindi lang siya pinansin ni Mateo at naglakad na lang ng hindi kumukonsulta kahit kanino? Labis na nagalit si Leo sa hindi pagpansin ni Mateo. "Bro, kinakausap ka ng Empyrean na ito. Hindi mo ba narinig?" Galit na sabi ni Leo. Hindi pa rin siya pinansin ni Mateo. Paano niya nalaman na wala sa mood si Mateo na makipaglaro sa kanya sa ganitong klaseng laro ngayon? Ang lahat ng kanyang iniisip ay nakatuon sa paghahanap kay Megan. Tungkol sa mga pahiwatig at kaisipang nakapalibot, hindi iyon bibitawan ni Mateo. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon, wala pa ring natuklasang sitwasyon si Mateo. Sa ilalim ng kanyang galit, sumabog ang aura ni Leo, at malapit na siyang kumilos laban kay Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang guhit ng itim na liwanag ang kumislap sa madilim na gabi. Putok. Ang lugar kung saan nakatayo si Mateo ay may malaking hukay na nabutas. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nakita nila ang isang halimaw sa kailaliman na nakatayo sa lugar kung saan nakatayo si Mateo kanina. Habang wala na ang figure ni Mateo. Maaari kayang si Mateo ay pinatay ng ganoon lang. Gayunpaman, wala silang oras para mag-isip ng sobra. Dahil isang malaking grupo ng mga halimaw sa kailaliman ang biglang nagtakbuhan sa paligid nila. Mayroong kasing dami ng ilang dosina. Bukod pa rito, napakalakas ng aura ng bawat isa, lahat sila ay nasa middle stage Empyrean realm strength. Labis na nagbago ang ekspresyon ng grupo ng mga Empyrean. Napapaligiran sila. Isang malungkot na kalooban ang lumaganap sa mga Empyrean. Ito ay pawang mga halimaw sa gitnang yugto ng Empyrean realm abyss. Base sa sitwasyong kanilang naranasan noon, wala silang kahit kaunting pagkakataong manalo.
Dumating kayo sa tamang oras. May tanong ako. Nakita na ba ninyong lahat ang babaeng ito dati? Biglang may lumitaw na figure sa tuktok ng isang puno, pinatibay ni Mateo ang imahe ni Megan gamit ang banal na diwa. Ngunit ang kanyang mga salita ay itinanong sa halimaw sa kalaliman na siyang tumambang sa kanya noon gamit ang isang banal na tatak ng kaluluwa. Nagtanong na rin siya dati sa mga halimaw sa abyss level na Empyrean, pero hindi alam ng mga halimaw sa abyss na iyon. Ngayon, nang makaharap ang mas malalakas na halimaw sa kailaliman, muling nagtanong si Mateo. Hahaha. Batang taong ito, bakit kailangang sagutin ng Empyrean na ito ang tanong mo? Maging masunurin ka sa pagkain ng Empyrean na ito, kung masaya ang Empyrean na ito, baka sabihin ko sa iyo. Malakas na tawa ang sinabi ng makapangyarihang nilalang ng Sixth Firmament Empyrean. Ang aura ng halimaw na ito sa abyss ang pinakamalakas. Malinaw na ito ang pinuno ng grupong ito ng mga halimaw sa abyss. Halos kayang lampasan ng Sixth Firmament Empyrean ang mga powerhouse ng Empyrean na naruroon. Hindi naman talaga namatay ang punk na ito. Gulat na sabi ni Leo. Alam niya kung gaano kaitikot ang ataking iyon kanina. Bukod pa riyan, isa pa itong palihim na atake. Kung siya man iyon, wala rin siyang lubos na kumpiyansa sa pag-iwas. Hindi naman talaga nasaktan si Mateo. Bumantong hininga si Mateo at itinago ang imahe ni Megan, at malamig na sinabi, kung gayon. Ang kailangan lang ay magbugbugan hanggang sa masabi ninyong lahat. Tumawa ng malakas ang pinuno ng halimaw sa abyss at sinabing, mayabang at mayabang na batang yan, dahil lang sa mga katulad ninyong lahat, sa mga mababang uri ng tao, gusto nyo rin bang talunin kaming mga maharlikang halimaw sa abyss? Hindi siya pinansin ni Mateo, pero sinigawan niya si Leo at ang iba pa, hoy, gusto nyo bang mamatay o mabuhay? Sumimangot si Leo at sinabi sa malamig na boses, walang hiya. Siyempre, gusto mo pang mabuhay. Pero kung tutuusin, anong karapatan mong magsabi ng ganyan? Malamig na sinabi ni Mateo, kung gusto mong mabuhay, huwag kang lumaban, sundin mo ang sinasabi ko. Kung gusto mong mamatay, tanggapin mo na lang dahil wala akong sinabi. 2186. Hindi regular na nagbago ang mga mukha ng grupo ng mga Empyrean. Tinanong sila ng A-Second Firmament Empyrean kung gusto ba nilang mamatay o mabuhay. Medyo nakakatawa ang eksenang ito. Ngunit ang mga pangyayari ay mas nakakakumbinsi kaysa sa makatuwirang pag-iisip. Sa kasalukuyan, umabot na ito sa sandali ng buhay at kamatayan. Hindi nito pinayagan silang lumihis ng landas. Ang pagpili ang nagtakda ng resulta. Para maniwala kay Mateo o para lumaban hanggang kamatayan. May kakaibang sama ng loob si Leo. Labis niyang hindi nagustuhan ang mayabang na itsura ni Mateo. Pero malinaw din sa kanya na sa kasalukuyang sitwasyon, malamang hindi man lang sila makakatakas kung gugustuhin nila. Kapatid na Crosswell, makikinig ako sa iyo. Sa oras na ito, si Yufeng ang unang humakbang at same time na sumuporta kay Mateo. Alam niyang kakaunti na lang ang oras na natitira para sa kanila. Kapatid, sana hindi mo kami lokohin. May isa pang lalaking lumapit. Kuya Crosswell, ibibigay na ng Empyrean na ito ang lumang buhay na ito sa mga kamay mo. Ang pagharap sa takot sa kamatayan ay nagtulak sa lahat na gumawa ng mabilis na desisyon. Sa isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan, tanging si Mateo lamang ang mapipili ng lahat na maniwala. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Leo. Sa wakas, nagngingit-ngit siya at sinabing, Brat, kung maglalakas loob kang lokohin ang Empyrean na ito, hindi ka pababayaan ng Empyrean na ito kahit maging multo rin ako. Bahagyang tumango si Mateo at biglang nakabunot ng isang malaking kumpol ng mga gininto ang karayom. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, hindi mapigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Ano ang gustong gawin ng batang ito? Susuntukin ko kayo ng kaunti. Huwag kayong lumaban. Kung hindi, hindi ako mananagot sa kahihinatnan, malamig na sabi ni Mateo. Naningkit ang dalawang mata ni Leo at sinabi niya sa seryosong boses, Brat, hindi mo naman siguro gugustuhing saksakin ang mga acupoint gamit ang gininto ang karayom, di ba? Dahan-dahang tumango si Mateo at sinabing, tama. Sumimangot si Leo at sinabing, kalokohan. Napakarami sa amin, kapag natapos mo nang ilapat ang mga karayom, malamang naninilaw na ang mga bulaklak.
Pinagloloko mo ba kami? Nang marinig ang mga salita ni Leo, maraming tao ang nagpakita ng malungkot na tingin. Malinaw na pakiramdam nilang lahat ay pinagtatawanan sila. Tumawa rin ng malakas ang pinuno ng halimaw sa abis habang sinasabing, hahaha. Bata, gamit lang ang ilang karayom at gusto mong harapin ang mga maharlikang halimaw sa abis. Malamig na sabi ni Mateo, sino ang nagsabing tutusukin ko ang mga karayong isa-isa? Sabi ko, huwag kang lumaban, kung hindi, ikaw mismo ang bahala sa kahihinatnan. Darating na yan. Nanlamig ang lahat para lamang makitang tinatakan ni Mateo ang mga selyo. Ilang daang daluyan ng gininto ang liwanag ang naging umaagos na liwanag, sumasayaw ng ligaw sa dilim. Swoosh! 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 Sa isang hininga, ilang daang agos ng gininto ang liwanag ang kumislap at naglaho. Naramdaman na lamang ng grupo ng mga Empyrean na parang kinagat ng ilang langgam ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, isang walang hanggang kapangyarihan ang lumabas mula sa bawat butas ng kanilang mga katawan. Napakalakas! Pakiramdam ko ay wala na akong talo sa ilalim ng kalangitan. Ito ba ang paraan ng pagtusok ng mga gintong karayom sa acupoints? Talagang nakakamangha. Hahaha, kayong mga walang hiya, halika rito at makipag-away kay Lolo. Sumabog ang katawan ng bawat Empyrean na may nakakatakot na aura. Parang ang kanilang lakas ay agad na nadagdagan ng isang realm. Naramdaman ni Leo ang kapangyarihang nagmumula sa buong katawan niya at pakiramdam niya ay kaya niyang makipaglaban sa mga Empyrean ng 7th Firmament. Sa sandaling ito, ang kanyang tingin kay Mateo ay naging labis na nagulat. Sa isang iglap, kontrolado ang ilang daang gininto ang karayom at tumpak na sinasaksak ang mga acupoint ng katawan ng bawat Empyrean ng walang pagkakamali. Anong uri ng nakakatakot na kontrol ito? Bagamat hindi siya isang alchemist, alam din niya na ang ganitong uri ng nakakatakot na kontrol ay hindi kayang makamit ng mga ordinaryong alchemist. Ang gintong karayom na tumutusok sa paraan ng acupoint, ang lakas, banal na asensya, puwersa ng kaluluwa, pati na rin ang katumpakan, at iba pa, ang mga bagay na kailangang bigyang pansin ay napakarami. Bukod pa rito, sa mga Empyrean na naruroon, ang lakas ng bawat tao ay magkakaiba. Ang kaharian ng bawat tao ay magkakaiba. Ang sitwasyon ay walang kapantay na komplikado. Masasabing ang paraan ng pagtusok ng mga karayom para sa bawat tao ay kailangang iayon sa bawat isa. Ang pagtusok ng mga gininto ang karayom gamit ang acupoints method ay isang lubhang mapanganib na pamamaraan. Ang pagkakaiba sa milimetro ay maaaring ikamatay. Pero nakabuo si Mateo ng isang set ng outline para sa acupuncture para sa lahat sa napakaikling panahon. Kahit na pumunta rito ang isang 8-star alchemy god, imposible ring pasiglahin ng ganito katumpak ang potensyal ng bawat tao. Anong klaseng halimaw ang lalaking ito? Mga halimaw ang mga nasa tapat. Pero ang halimaw na ito sa harap nila ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga halimaw na nasa tapat nila. Sa wakas ay nakatuklas ang pinuno ng halimaw sa abis ng kaunting mali. Biglang naging napakalakas ang mga aura ng mga Empyrean na ito. Gayunpaman, hindi niya naramdaman na matatalo ang mga halimaw sa abis sa mga mahihinang tao. Mga alipors, patayin ninyo ako. Punitin ninyo ang mga hanggal na taong ito. Sigaw ng pinuno ng halimaw sa abis. Sa ilalim ng utos, ilang dosenang halimaw sa abis ang umungal at sumugod patungo sa mga taong Empyrean. Haha, perpekto. Panoorin mong punitin ng Empyrean na ito ang mga basura mong yan. Ang mga taong Empyrean na ito ay pawang may matinding lakas, umaapaw sa sigla at enerhiya. Nag-aalala lang sila na wala silang mapaglalabasan ng kanilang mga hinanakit. Nang makita ang mga halimaw sa kailaliman na sumugod pataas, hindi sila umatras, sa halip ay sumulong, direktang sumugod palapit. Sa loob ng ilang panahon, ang mga taong Empyrean at mga halimaw sa kailaliman ay naglaban at nagpatayan hanggang sa ang langit ay nahati at ang lupa ay nahati, kasabay ng panginginig ng kawalan. Si Leo na halimaw sa abis ay direktang sumugod patungo sa pinuno ng halimaw sa abis. Ang pinunong ito ay ang 6th Firmament Empyrean, kahit hindi niya kayang harapin ang isang human martial artist na taga 7th Firmament Empyrean, napakadali pa rin niyang lipulin ang mga 6th Firmament Empyrean. Pero nang makipagbanggaan sila ni Leo, hindi naman talaga siya naligay sa alanganin.
Ang mga powerhouse ng tao na Empyrean ay tila tinurukan ng mga stimulant at talagang lumaban at pumatay hanggang sa unti-unting nawala sa kontrol ang mga halimaw sa abyss. Ang ganitong uri ng nakapangangilabot na lakas ay lumaban hanggang sa ang mga halimaw sa abyss ay sumigaw ng kakaiba. Sa tabi niya, natigilan si Barsom nang makita ang eksenang ito. Masyadong mahina ang kanyang lakas, ang pagsaksak o hindi pagsaksak sa kanya ay walang kinalaman sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi rin siya tinurukan ni Mateo ng mga gininto ang karayom na tumutusok sa kanyang mga akupoint. Talagang hindi kapanipaniwala ang mga paraan ng lalaking ito. Sa oras na ito, medyo pinagsisihan niya ang pagsunod. Habang tumatagal ang pakikipag-ugnayan niya kay Mateo, at habang lalo niyang nakikitang lumalala ang mga pamamaraan ni Mateo, lalo siyang nahihiya sa kanyang kawalan ng halaga. Kasalukuyan pa nga niyang nararamdaman na tanging isang taong tulad ni Mateo lamang ang karapat-dapat kay Megan. Ang paghabol niya kay Megan ay sadyang pagdudumi sa kanya. Umiling si Barsom ng mariin, sinusubukang alisin sa isip niya ang ganitong uri ng pag-iisip. Pero hindi talaga ito mawawala. Sa harap ni Mateo, unti-unti siyang nawawala ng tiwala sa sarili. Ang mga taong Empyrean na ito ang mga piling tao ng iba't ibang Bodhidharma sa simula pa lang, ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa kanilang mga kapantay. Ngayong napukaw na ang kanilang potensyal, ang bawat isa sa kanilang lakas ay biglang tumaas, at kaya na nilang bugbugin ang mga halimaw na nasa parehong rango sa abyss. Ang dating sitwasyon na tiyak ang kamatayan ay naging isang sitwasyon na lamang ng isang panig. Lalo na ang mga matataas na antas ng kapangyarihang lumaban, sina Yufeng at ang iba pa, ang kanilang lakas ay halos kapareho ng kay Leo. Sa kasalukuyan, nagwala pa sila sa lahat ng direksyon, pinatay ang mga halimaw sa Fifth Firmament Empyrean Abyss hanggang sa sila ay nasa isang kaawa-awang kalagayan. Nang makahanap sila ng oras, sumali sila sa grupo ng labanan ni Leo. Isa laban sa isa ay naging dalawa laban sa isa ay naging tatlo laban sa isa. Muntik nang samuka ng dugo ang pinuno ng halimaw sa abyss ng mga oras na iyon. Pero, kahit gusto niya pang tumakbo ngayon, hindi rin siya makakatakas. Sa ilalim ng mga atake ng iilang makapangyarihang eksperto, hindi nagtagal ay natalo na ang pinuno ng halimaw sa abyss. Ang aura ng pinuno ng halimaw na demonyo ay lalong hamina. Sa isang iglap, ito ay puno ng mga pinsala, ang lakas nito ay wala pang 10%. Hayaan mong buhay. Sigaw ni Mateo. Malamig na singgal ni Leo, para saan ang ganitong uri ng halimaw? Patayin mo na lang. Gaya ng sinabi niya, bigla siyang kumilos at papatayin na sana ang pinuno ng Diablo at halimaw. Huwag gumalaw. Isang boss na parang kulog ang tila sumigaw mula pa noong unang panahon. Ang iilang makapangyarihang eksperto ay nabigla at hindi rin makagalaw ng sabay. Isang figure ang biglang lumitaw sa harap ng pinuno ng Diablo at halimaw. Power! Diretso ni Mateo na isinugod ang isang kamay sa ulo ng pinuno ng halimaw na demonyo. Hinawakan niya ang kupas na itim na kristal na demonyo ng pinuno ng halimaw na demonyo. 2187. Celio. Sumigaw ng malamig si Mateo at nagpadala ng isang puwersa, direktang tinatakan ang nadungisan na itim na kristal ng demonyo ng pinuno ng halimaw na demonyo. Mas mabilis pa sa kayang sabihin ng mga salita. Ang serye ng mga aksyon na ito ay hindi man lang umabot sa isang hininga ng oras. Pagkatapos ng lahat ng ito, biglang nabasag ang time freeze. Bumalik sa normal ang lahat. Ang iilang magagaling na Empyrean ay gumamit ng mga matang parang nakakita ng multo para tumitig ng mataman kay Mateo. Pinalamig talaga silang lahat ng lalaking ito ngayon lang. Kahit sandali lang iyon, wala talaga silang magawa ng sandaling iyon. Ito. Kaya ba talagang kontrolin ng lalaking ito ang space-time? Ano yun kanina lang? Heavenly daw true word. Tumingin si Leo kay Mateo, puno ng gulat ang mga mata. Bagamat binago ng mga gininto ang karayom ni Mateo na tumusok sa mga akupoint ang sitwasyon ng labanan, hindi pa rin nawala ang kalungkutan sa puso ni Leo. Alam niya kung ano ang gustong gawin ni Mateo, ngunit ang kalungkutan kanina ay nauwi sa isang masamang pag-iisip ng sandaling iyon. Gusto niyang patayin ang pinuno ng Diablo at halimaw na ito at putulin ang pag-asa ni Mateo. Pero gumamit si Mateo ng kakaibang paraan para iligtas ang pinuno ng Diablo at halimaw.
Paanong hindi siya mabibigla nito? Ilang pamamaraan ang mayroon ng batang ito. Pagkatapos ng lahat ng ito, lumingon si Mateo, nag-aalab ang kanyang balak na pumatay. Naapektuhan na ng paraan ng paggawa ni Leo ang kanyang kita. Huwag mong kalimutan, pagkatapos matusok ng mga gininto ang karayom ang iyong mga akupoint, magkakaroon ng panahon ng matinding panghihina. Sa panahong iyon, ang iyong buhay at kamatayan ay ididikta ko. Nakakapangilabot ang mga salita ni Mateo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Leo. Ang tanging iniinda niya lang ay ang paglalabas ng galit niya kanina, bakit naman siya mag-iisip ng ganito? Sa kasalukuyan, dahil sa paalala ni Mateo, saka lamang biglang nagising si Leo. Ang mga gininto ang karayom na iyon ay tunay ngang nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng malakas na lakas, ngunit paano pagkatapos niyang malampasan ang agarang krisis? Biglang nanliit ang dalawang mata ni Leo at sinabi niya ng may nakakapangilabot na ngiti, ano na naman? Hindi pa nakakalampas sa makapangyarihang panahon ang Empyrean na ito. Nanlamig ang tingin ni Yufeng, at sinabi niya sa seryosong boses, Leo, gusto mo pa rin bang mamuhi? Kung hindi dahil kay Mateo, malamang matagal na tayong napatay ng mga halimaw na ito sa kailaliman. Gusto mo pa talagang suklian ang kabaitan ng kawalang utang na loob ngayon. Malamig na ngumiti si Leo at sinabing, ano na naman? Napakayabang talaga ng lalaking ito. Matagal nang hindi nasisiyahan ang Empyrean na ito sa kanyang nakita. Ngayon, nalutas na ang krisis. Halos naiintindihan na rin natin ang sitwasyon dito at maaari na nating balikan at iulat ang pagkumpleto ng misyon. Wala na ring gaanong silbi ang batang ito. Nanlamig ang tingin ni Yufeng at sinabi niya sa malamig na boses, tinanong mo ba ako tungkol sa gusto mong patayin si Mateo? O sa tingin mo ba ay titingnan ako ng lahat ng nakahalukip-kep? Tumawa ng mahina si Leo at biglang kumilos. Isang malaking bilang ng mga payong ang lumipad patungo sa kalangitan, agad na bumalot sa iilang mga powerhouse sa paligid. Nagbago ang mukha ni Yufeng at sumigaw siya sa gulat, Tendirect Ional Forbidden Spirit Umbrella. Inilabas mo pa nga ito. Ang Tendirect Ional Forbidden Spirit Umbrella ay isang kayamanan ng tugatog ng Empyrean Spirit ng Clearwater Bodhidharma kung saan nagmula si Leo. O dapat bang sabihin na ito ay isang malalangit na kayamanan ng espiritu ng emperador? Ang kayamanang espiritu na ito ay mayroong mataas na reputasyon sa loob ng saklaw ng impluwensya ng 7 pangunahing paksayon. Ito ay dahil kayang sipsipin ng Empyrean Spirit Treasure na ito ang banal na esensya ng mga martial artists sa loob ng isang partikular na radius, at pagkatapos ay dagdagan ito sa kanilang mga sarili. Katumbas ito ng pagbabawas ng lakas ng kalaban kapag lumalaban at pagpapalakas ng sariling lakas. Kung nasa sitwasyon kung saan magkapantay ang kanilang mga kalakasan, ang kayamanan ng Empyrean Spirit na ito ay magiging isang tunay na tagumpay. At ang kayamanang ito ng Empyrean Spirit ay pinakakakilakilabot sa mga labanan ng grupo. Parang ngayon. Sa oras na ito, naramdaman lamang ng lahat na ang isang bahagi ng banal na esensya sa kanilang mga katawan ay agad na naubos. Habang ang aura ni Leo ay nasa gitna ng matinding paglipad. Sa wakas, nakapasok na rin siya sa 7th Firmament Empyrean. Bagamat pansamantala lamang ito, tunay na taglay niya ang lakas ng 7th Firmament Empyrean ngayon. Hahaha. Ngayon, mayroon pa bang gustong lumabas at protektahan ang batang ito? Si Leo ay nagmukhang pasang kumain ng kanaryo, at nagpakawala ng isang mabangis na tawa. Paano pa rin magiging katapat ni Leo ang iba kahit naubos na ang malaking bahagi ng banal na esensya? Maging si Yufeng ay matinong natahimik din. Ang pagsasalita sa oras na ito ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Hindi niya maiwasang tumingin kay Mateo, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Kanina lang, isang agos ng kakaibang kapangyarihan ang umikot sa katawan ni Mateo, sinusubukang ilabas ang kanyang banal na esensya. Pero hindi talaga kayang kunin ng puwersang ito ang Chaos Divine Essence ni Mateo. Sa huli, bumalik ito nang walang nagawa. Walang ekspresyong tiningnan ni Mateo si Leo at malamig na sinabi, maganda ang kayamanan ng Empyrean Spirit na ito. Tatanggapin ko na lang. Pinaikit ni Leo ang kanyang mga mata, isang malamig na liwanag ang sumisinag habang sinasabi niya sa malamig na boses, walang ingat at bulag na bagay. Ang iyong pag-asa ba ay ang heavenly thou true word?
Gamit ang aking kasalukuyang lakas, maaari mo lamang ihinto ang oras sa pagkakataong iyon. Kahit na tumayo ako roon at hayaan kang tamaan, ano ang magagawa mo sa akin? Ngunit ilang beses mo magagamit ang martial technique na ito. Sa pagitan ng ikapitong langit at ikalawang langit at ilalim, ang pagkakaiba sa pagitan ay isang napakalaking agwat. Kahit nakahanga-hanga ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, napakahirap ding patayin si Leo sa isang iglap. Kaya naman, wala siyang dapat ikatakot. Bahagyang tumaas ang mga talukap ni Mateo, at malamig niyang sinabi, kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan, mawawala ng oras ang paraan ng pagtusok ng mga gintong karayom sa acupoints. Hindi napigilan ni Leo na mabilaukan ng marinig iyon at sinabi sa seryosong boses, naghahangad ng kamatayan. Sa ilalim ng kanyang galit, ginamit ni Leo ang lahat ng kanyang lakas. Ang napakalaking kapangyarihan ng Seventh Firmament Empyrean ay nagpabago ng husto sa mga mukha ng lahat ng naruroon. Mula sa ika-6 na kalawakan hanggang sa ikapitong kalawakan, isa itong napakalaking golpo. Ngayon, natawid na ni Leo ang golpo na ito, ilang beses na tumaas ang kanyang lakas. Higit sa lahat, si Leo ay nasa ilalim pa rin ng epekto ng mga ginintoang karayom ngayon, ang kanyang lakas ay nakakatakot ng husto. Espada ng kulay pulang buwan na liwanag ng asul. Isang espada ang lumabas, hindi mabilang na mga guhit ng asul na liwanag ang parang malakas na ulan na tumutusok sa kinaroroonan ni Mateo. Hindi maiiwasan. Putok, putok, putok. Matapos ang walang habas na pambobomba, isang malaking hukay ang pinasabog sa lugar kung saan nakatayo si Mateo. Kahit ang kawalan ay nagkaroon ng ilang bitek habang si Mateo ay naglaho ng walang bakas. Tumawa si Leo at sinabing, paano kung marami kang panukat? Paano kung alam mo ang paraan ng pagtusok ng gintong karayom? Hindi ba't namatay ka pa rin sa kamay ng Empyrean na ito? Kulang sa lakas ang galaw na ito. Paalala lang, hindi na magtatagal ang epekto. Isang mapayapang kawalan ang narinig sa likuran ng lahat. Lumingon ang lahat, ngunit nakita nilang nakatayo si Mateo sa ibabaw ng isang puno. Napakagaan ng loob. Samantalang ang katawan niya ay walang anumang sugat. Nanliit ang mga mata ni Leo at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Mateo habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at sinabing, imposible. Nasira pa nga ng Crimson Moon Azurite Sword ko ang espasyo. Paano ka nakatakas? Walang ekspresyon pa rin si Mateo habang sinasabi niya, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang aking batas sa espasyo ay nauunawaan na hanggang sa tuktok ng Sixth Firmament. Natatakot ako na medyo mahirap para sa iyong antas ng pag-atake na gastuhing saktan ako. Nanginig ang buong katawan ni Leo, halos lumuwa ang mga mata niya. Ang batas pangkalawakan na nauunawaan hanggang sa tugatog ng ika-6 na kalawakan, anong klaseng konsepto ito? Sa ilalim ng Heavenly Emperor, napakahirap talagang patayin si Mateo. Maliban na lang kung may mga plano ng maaga, tulad ni Maduro, ang pagsasara ng lahat ng espasyo. Kung hindi, wala nang pag-asa. Pero ngayon, saan pupunta si Leo at gagawa ng mga pagsasaayos? Isang malungkot na damdamin ang agad na kumalat sa buong katawan ni Leo. Hindi niya kayang patayin si Mateo, ang tanging hinihintay na lang niya ay ang pagdating ni Mateo at patayin siya. Kumabog. Lumuhad si Leo kay Mateo nang hindi sinasadya. Kay kapatid na Crosswell, ako. Ako, si Leo, ay may mga mata ngunit hindi ko nakilala ang bundok tay. Patawarin mo ako. 2188. Nang sabihin niya ito, halos sumagulgol na si Leo. Ang pinakamalaking inaasahan niya ay ang Tendirect Aenal Forbidden Spirit Umbrella. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, maaari nitong pasiglahin ang kanyang lakas. Pero sino ang mag-aakala na ang pinakadakilang karayom ni Mateo ay hindi ang anumang gininto ang karayom na tumutusok sa mga acupoint, ni hindi rin ito isang heavenly thou true word. Ito ay talagang batas sa espasyo. Bagamat hindi siya kayang talunin ni Mateo, hindi naman niya kailangang makipaglaban sa kanya. Hanggat nauubos ni Mateo ang timer, tanging ang leeg lang niya ang kaya niyang iunat para sa Executor's Blade. Kahanga-hanga ito. Batas pangkalawakan ng ika-6 na kalawakan. Tunay na hindi ka panipaniwala ang lakas ni Brother Crosswell. Sa murang edad pa lang niya, paano siya naging ganito kahalimaw?
Maaari kayang nagsimula ng mag-cultivate ang lalaking ito sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Hey, Leo! Kinalkala na ng lalaking ito ang lahat pero hindi niya ito kinalkala. Sa wakas ay sinipa niya ang isang metal na plato ngayon. Tumingin si Mateo kay Leo at malamig na sinabi, hindi naman sa hindi ko kaya. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, palihim silang tumango ng sunod-sunod. Makatuwiran din ito. Medyo mataas ang katayuan ni Leo sa Clearwater Bodhidharma. Kung hindi, hindi sana siya nabigyan ng 10 direct Aenal Forbidden Spirit Umbrella. Nag-aalala si Mateo sa pangkat na nasa likod niya, kaya dapat lang na iligtas ang buhay niya. Kung hindi, pagkatapos lumabas, magkakaroon ng walang katapusang problema si Mateo. Kumislap ang mga mata ni Leo at nagulat siyang sinabi, hanggat itinataas ni Brother Crosswell ang iyong kamay bilang tanda ng awa, handa si Leo na magbayad ng kahit anong halaga. Itinuro ni Mateo ang kawalan, itinuro ang 10 direct Aenal Forbidden Spirit Umbrella habang sinasabing, gusto ko ito. Nagbago ang mukha ni Leo, pangit ang ekspresyon niya habang sinasabi, ito. Ang 10 direct Aenal Forbidden Spirit Umbrella ay ang mahalagang kayamanan ng aking Clearwater Bodhidharma. Hindi ito madaling maibigay sa mga tao. Kung iaabot ko ito kay Brother Crosswell, tiyak na mapaparusahan ako ng husto pagkatapos kong bumalik. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi mo ibibigay sa akin iyan, magdurusa ka sa mabigat na parusa ngayon. Natahimik sandali si Leo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya, sige, ibibigay ko ito kay Brother Crosswell. Ang galit niya kay Mateo sa puso niya ay kasuklam-suklam na. Pero mas malakas ang sitwasyon kaysa sa mga tao. Wala siyang ibang magawa kundi yumuko ngayon din. Lihim na nanunumpa si Leo sa kanyang puso. Pagkatapos niyang lumabas, tiyak na hihilingin niya sa kanyang mga nakatatanda na kumilos at lipulin ang mapang ipong punk na ito. Kaagad, hindi rin nag-atubili si Leo, tinawag ang 10 direct Aenal Forbidden Spirit Umbrella at binura ang kanyang banal na bakas ng kaluluwa, at ibinigay ang mala Emperor na antas ng Imperial Spirit Treasure na ito kay Mateo ng ganito. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay dumating na rin ang takdang oras para sa mga ginintoang karayom na tumutusok sa mga acupoint. Humagulgol ang mga Empyrean na naroon, lahat ay bumagsak sa pagod. Pero ang kakayahang pangalagaan ng kanilang buhay ay napakabuti na noon pa man, natural lang na hindi naman malaking problema ang paghihirap na ito. Bukod pa rito, natuklasan ng lahat na ang teknik ng acupoint ni Mateo na tumutusok sa mga gintong karayom ay lubhang malalim. Pinabagsak lamang sila nito dahil sa pagod at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanilang mga katawan o cultivation. Sa ganitong paraan, natural na walang katapusang nagpapasalamat ang lahat kay Mateo. Itinabi ni Mateo ang 10 direct Aenal Forbidden Spirit Umbrella, dumating bago si Leo, at malamig na sinabi, tapos na ang oras. Maaari na kitang pauwiin. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Leo at sinabi niya ng may takot at galit, ikaw. Pinaglaruan mo ba ako? Walang kahihiyang inamin ito ni Mateo, tama, pinaglaruan kita. Ang paghingi ng 10 direct Aenal Forbidden Spirit Umbrella ay para lang itong ilabas. Sa tingin mo ba, hindi ko mabubure ang bakas ng iyong banal na sentido kung wala ka? Simula nang masipsip ang malaking dagat ng batas ng panahong iyon, ang Soul Suppressing Pearl ay tuluyan ng sumulong. Ito ay naging isang kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Sa kasalukuyang lakas ng Soul Suppressing Pearl, hindi ba't madali pa ring mabubure ang banal na marka ng sentido ni Leo? Ang dahilan kung bakit siya nagkunwaring mapagkunwari ng may katapatan ay para lamang pigilan ang isang asong nakulong sa pagkagat, iyon lang. Si Leo ay labis na nahihiya at nagdamdam at galit na umungol, ikaw. Kung maglalakas loob kang patayin ako, hindi ka pababayaan ng Clearwater Bodhidharma. Malamig na sabi ni Mateo, ano na naman? Nang uuyam at nang aasar ka habang nasa daan, hindi ako makapag-abala na makipagtawaran tungkol dyan. Pero noong sinubukan mong patayin ang pinuno ng halimaw sa abis, dumating ang oras ng iyong kamatayan. Hindi si Mateo ang taong naghihiganti kahit sa pinakamaliit na hinanakit, ngunit kung mapatay ni Leo ang pinuno ng Diablo, katumbas ito ng pagkawala ng pag-asa na matagpuan si Megan. Hindi niya ito kayang tiisin. Hindi alam ang buhay o kamatayan ni Megan. Malungkot pa rin si Mateo simula pa lang.
Paulit-ulit siyang pinupukaw ni Leo. Sa simula ay hindi niya magawang makipagtawaran tungkol dito. Ngunit sa huli, ginantihan niya ang kabaitan ng kawalang utang na loob at nais niyang patayin ang pinuno ng Diablo at Halimaw. Dapat malaman ng isa, si Mateo ang tagapagligtas ng kanilang grupo. Kasabay nito, nabahala at nagalit si Leo, ngunit sa oras na ito, para na siyang isda sa chopping board. Kaya paano pa siya magkakaroon ng lakas para labanan si Mateo? Sa kasalukuyan, naubos na ang banal na diwa ni Leo. Wala na siyang natitirang lakas para protektahan ang kanyang katawan. Isang malamig na liwanag ang sumilay. Namatay si Leo, ang kanyang daw ay naglalaho. Gulat na gulat ang lahat sa eksenang ito, nabigla sa kalupitan at determinasyon ni Mateo. Isang Sixth Firmament Empyrean, ang magiging makapangyarihang Heavenly Emperor ng Clearwater Bodhidharma, ay agad na pinawi ni Mateo ng ganoon lang kabilis. Tahimik ang mga Clearwater Bodhidharma Empyrean na parang mga cicada sa taglamig, takot na baka madamay sa galit si Mateo. Sino ang mag-aakala na tumalikod si Mateo at naglakad patungo sa pinuno ng halimaw sa abyss? Tumingin ang pinuno ng halimaw kay Mateo, ang mga mata ay puno ng takot. Kakaiba talaga ang batang ito. Si Mateo ay malinaw na naiiba sa ibang mga tao, alam niya kung saan naroon ang kahinaan ng mga halimaw sa abyss. Kahit na mayroon siyang napakalaking lakas, isa na rin siyang basura ngayon dahil sa kupas na itim na devil crystal niya. Sumuko ka. Hindi sasabihin sa iyo ng Empyrean na ito ang gusto mong malaman. Imposibleng sumuko sa mga tao ang mga halimaw sa kalaliman. Tumingin ang pinuno ng halimaw kay Mateo at sinabi ng may malamig na ngiti. Ganoon ba? Biglang hinawakan ni Mateo ang kupas na itim na kristal na demonyo sa kanyang kamay. Tahimik na umikot ang Chaos Heaven Span Cannon at nagsimulang higupin ang kapangyarihan ng nadungisan na itim na Devil Crystal. Nanginig ang buong katawan ng pinuno ng halimaw, hindi makapaniwalang nakatingin kay Mateo. Talagang hinihigop ng taong ito ang kapangyarihan ng nadungisan na itim na Devil Crystal. Kaya niya talagang sipsipin ang kapangyarihan ng nadungisan na itim na Devil Crystal. Naramdaman na lang niya na unti-unting nahuhulog ang lakas ng kanyang katawan. Hindi mabilis ang bilis ni Mateo sa pagkuha ng nadungisan na itim na kristal na demonyo, ngunit sa ganitong paraan, unti-unting titindi ang takot ng pinuno ng halimaw. Manalig ka. Hindi ko uubusin lahat ng lakas mo. Kapag bumaba na ang lakas mo sa True God Realm, bibitawan ko ang selyo mo at papayagan kang bumalik. Sa tingin ko, matutuwa ang mga kasama mo na makita ka, malamig na sabi ni Mateo. Nanginig muli ang katawan ng pinuno ng halimaw, ang mga titig nito ay puno ng takot. Sumigaw ang pinuno ng halimaw, ikaw. Isa kang demonyo. Mahigit 10 taon nang nanirahan si Mateo sa Dragon Eye Cave at nakapatay na noon nang walang ideya kung gaano karaming halimaw sa abyss. Paano niya hindi malalaman ang kanilang mga gawi at katangian? Ang mundo ng mga halimaw sa kailaliman ay 100 beses, 1,000 beses na mas malupit kaysa sa mundo ng tao. Ang pag-usbong ng isang pinuno ng Diablo ng Sixth Firmament Empyrean ay sumunod-kasunod ng hindi mabilang na pagpatay at panunupil. Kapag nakita ng mga kasamahan niya na bumagsak ang kanyang lakas sa True God Realm, ang kanyang kahihinatnan ay magiging lubhang kaawa-awa. Hindi pinansin ni Mateo ang pinuno ng Diablo, tahimik lamang niyang hinigop ang kapangyarihan sa kupas na itim na kristal ng Diablo. Ang tunay na pagdurusa ay hindi ang pagkamatay ng sabay-sabay. Ngunit ang proseso ng tahimik na paghihintay sa kamatayan. Unti-unting kumalat ang takot sa katawan ng pinuno ng Diablo. Tahimik na pinanood ng ibang mga Empyrean si Mateo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ramdam nila na unti-unting nababawasan ang aura ng pinuno ng Diablo, habang ang aura ni Mateo ay unti-unting lumalakas. Sa totoo lang, hinihigop ni Mateo ang lakas ng pinuno ng Diablo para mapalakas ang sarili niyang lakas. Anong klaseng kalokohan ba ang lalaking ito? Sa wakas, hindi na nakayanan ng pinuno ng halimaw na demonyo ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa at nawalan ng pag-asa. Ako. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, tumigil ka na sa pag-aabsorb. 2,189. Nang marinig ang balita mula sa pinuno ng halimaw na demonyo, lalong kumunat ang noo ni Mateo. Hindi namatay si Megan.
Pero nabihag si Megan. Ipapadala talaga ng mga halimaw na ito sa Abyss si Megan papunta sa Abyss Space. Sa antas ng halimaw na demonyo, hindi niya alam ang mga dahilan kung bakit. Ang mga powerhouse ng tao na nahulog sa Black Flame Cave dati ay nilamon na ng mga halimaw sa Abyss. Iniwan lang si Megan. Malinaw na mas marami pang hindi kilalang mga sikreto ang sangkot. Bagamat unang beses na narinig ni Mateo ang lugar na ito tungkol sa Abyss Space, hindi na niya kailangang hulaan pa na alam din niya na ang lugar na iyon ang pangunahing kampo ng mga halimaw sa Abyss. Kung pupunta si Megan doon, kahit na mayroon siyang napakalakas na kakayahan, magiging mahirap din siyang iligtas. Alam ni Mateo na ang kalawakan na ito sa kailaliman ay talagang mayroong napakalakas na mga nilalang. Kung hindi, bakit naman susuko ang mga pangunahing kapangyarihan ng Dragon Clan sa kailaliman ng Dragon Eye Cave? Sa loob ng ilang panahon, nag-alab sa pagkabalisa ang puso ni Mateo. Sa pagkakataong ito, lumapit si Yufeng at inalo siya. Sinabi ni Yufeng, kapatid na Crosswell, ang junior apprentice na si Sister Megan ay pagpapalain ng langit at tiyak na gagawing biyaya ang mga kalamidad. Mariing pinigilan ni Mateo ang pagkabalisa sa kanyang puso at bahagyang tumango habang sinasabi, Senior Apprentice Brother Zing, salamat sa iyong magagandang biyaya. Pagdating dito, naniniwala akong alam din ng lahat ang sitwasyon sa Black Flame Cave. Patuloy na sumusulong, natatakot ako na hindi na makakabalik ang lahat. Dito na lang magtatapos. Sunod-sunod na tumango ang ilang pinuno, lahat ay sumasang-ayon sa pananaw ni Mateo. Sa sumpang lugar na ito, ayaw na nilang magtagal pa kahit sandali. Kung hindi dahil kay Mateo, patay na sana sila ngayon hanggang sa wala nang matitira pang latak. Bamantong hininga si Yufeng at sinabing, ganito lang talaga. Biglang sumugod si Barsom sa harap ni Mateo, at itinuro si Mateo habang galit na umuungal, Mateo, duwag ka. Plano mo bang iwan si Junior Apprentice Sister Megan dito ng mag-isa? Nagbigay ng kakaibang tingin ang lahat kay Barsom, natural lang na matalino ang desisyon ni Mateo. Sa pagpapatuloy sa oras na ito, ano pa ang magagawa niya bukod sa pagpapadala ng sarili sa kamatayan? Medyo masyadong padalos-dalos at walang sapat na konsiderasyon ang naging aksyon ni Barsom. Hindi pinansin ni Mateo si Barsom at sinabi sa ilang pinuno habang magkahawak ang mga kamay, mga ginoo, maghihiwalay na tayo rito. Natigilan ang lahat, ano ang ibig sabihin nito? Nagtatanong si Yufeng, kapatid na Crosswell, hindi ka ba sasama sa amin? Umiling si Mateo at sinabing, nasa panganib si Megan. Paano makakangin itong si Crosswell na nakahalukip-kip ang mga braso? Kahit mawala pa ang buhay ko, kailangan pa rin siyang iligtas nitong si Crosswell. Sa oras na ito, ang lamang na makikita sa mga mata ni Mateo ay nagpatingin din sa grupo ng mga Empyrean. Noon lang nalaman ng lahat na ang ibig sabihin ni Mateo ay dapat silang umalis, habang siya ay mananatili. Ang lalaking sawi sa pag-ibig. Nagulat si Yufeng at sinabing, kapatid na Crosswell, hindi naman sa hindi nag-aalala ang Zing na ito kay Junior Apprentice Sister Megan. Hindi mo ba nakita? Ang pagpapatuloy ay tiyak na kamatayan. Sulit ba ang ganitong bagay na nagdudulot ng pagkawasak sa iyong sarili? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi sulit o hindi. Basta gusto o hindi. Mga ginoo, maghiwalay na tayo rito. Pagkatapos mag-usap, dinala ni Mateo ang pinuno ng halimaw na demonyo at tumalikod at umalis. Natigilan agad si Barsom. Biglang nagising, mabilis siyang humakbang at naabutan si Mateo. Sasama rin ako. Sabi ni Barsom nang may matatag na tingin. Tumingin si Mateo kay Barsom at mahinahong sinabi, kung ako mismo ang pupunta, may kaunting katiyakan. Dadalhin kita. Mawawala ang maliit na bahaging ito. Kung ipipilit mong sumunod at ipadala ang iyong sarili sa kapahamakan, wala rin akong pagtutol. Pero, huwag. Sumunod. Sa akin. Habang kinakausap ang likuran, unti-unting naging malamig ang tono ng boses ni Mateo. Malinaw na ang kahulugan ng mga sinabi niya, makakasagabal ka lang kung susunod ka. Namutla ng husto ang kutis ni Barsom kasabay ng isang malakas na pag-ugong, pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Kung dati lang, kung may maglalakas loob na sabihin ang mga ganoong bagay sa harap niya, tiyak na sasamplin na niya ito.
Pero ngayon, matapos masaksihan ang sunod-sunod na hindi kapani-paniwalang paraan ni Mateo, ang kanyang kumpiyansa ay matagal na nawala ng gana hanggang sa ito ay tuluyang nawasak. Sa wakas, napalitan ito ng mapait na ngiti nang sabihin niya, "Sige, naiintindihan ko." Pagkatapos magsalita, lumingon si Barsom, ang kanyang likuran ay hindi maipaliwanag ang kalungkutan. Tumingin si Mateo sa likurang bahagi ni Barsom at bahagyang umiling. Naintindihan niya ang iniisip ni Barsom. Nakakalungkot lang na walang makakaintindi sa ugnayan niya kay Megan. Si Barsom ay maaaring isang dumaan lamang. Bahagya ring bumantong hininga si Yufeng. Wala rin siyang masabi tungkol sa eksenang ito. Kung pag-uusapan natin si Barsom, siya ay talagang may kakaibang talento dahil siya ang pinakawalang pag-aalinlangang may talento sa magkakapatid na apprentice. Nakakalungkot lang na si Mateo ang kalaban niya. Sa harap ng isang halimaw na tulad niya, paano kung mas mataas pa ang talento ng isang tao? Dinala ni Mateo ang pinuno ng halimaw na demonyo at unti-unting nawala sa paningin ng lahat. Hindi rin naglakas loob na magtagal sina Yufeng at ang iba pa, at isa-isang umatras. Pagkalipas ng isang oras, biglang tumigil si Mateo at tinanong ang pinuno ng halimaw na demonyo, "May pangalan ka ba?" Nanginig ang pinuno ng halimaw na Diablo at sinabing, ang hamak na ito ay tinatawag na Moses. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, "Mula ngayon, alipin na kita." Ngayon, pumirma tayo sa kontrata ng paglalamon ng Diablo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Moses habang nakatingin kay Mateo ng may takot. Hindi niya inakalang alam pala talaga ni Mateo ang tungkol sa Devil Devouring contract. Paano niya nalaman na nakapatay na si Mateo nang hindi mabilang na mga halimaw sa abyss sa Dragon Eye Cave at matagal nang lubusang naunawaan ang ilang impormasyon tungkol sa mga halimaw sa abyss? Ang Devil Devouring contract na ito ay katulad ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga alipin. Kapag nabuo na ang kontrata, ang halimaw sa abyss ay susunod ng walang kondisyon sa kabilang panig at magiging alipin ng kabilang panig. Kung sakaling maisip nilang lumaban, agad silang makakatanggap ng negatibong reaksyon mula sa kontrata at mamamatay, at ang magiging resulta ay lubhang kaawa-awa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit mamatay ang mga halimaw sa abyss, hindi rin sila pipirma sa isang Devil Devouring contract. Ngunit sa pag-iisip sa mga pamamaraan ni Mateo, hindi napigilan ni Moses ang manginig. Kahit pa pumirma tayo ng Devil Devouring contract, hindi mo rin naman may iligtas ang babaeng iyon. Nasa loob pa roon ng mga late-stage Empyrean Lords. Mayroon pang ang mga Heavenly Emperor-level Lords na kumukontrol sa kuta. Kung pupunta ka, wala nang pag-asa. Nagnalit si Moses sa poot at sinabing. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Hindi mo dapat ipag-alala iyan. Maaari kang pumili na mamatay o pumirma ng Devil Devouring contract kasama ko." Bigyan ng dignidad ang bagay na ito, kapag nawala, mawawala itong muli at muli. Sa ilalim ng mapang ipon kapangyarihan ni Mateo, sa wakas ay pumirma pa rin si Moses ng kontrata sa paglalamon ng demonyo kay Mateo. Guru. Humiga si Moses sa harap ni Mateo, ang kanyang kilos ay walang kapantay na pagpapakumbaba at paggalang. Bahagyang tumango si Mateo. Biglang nagbago ang kanyang aura. Bumuhos ang makapal na malademonyo na enerhiya mula sa katawan ni Mateo at binalot ang buong pagkatao niya. Tumubo rin ang makapal at itim na balahibo sa katawan ni Mateo. Mukha siyang eksaktong halimaw sa kailaliman. Ang mga halimaw sa kailaliman ay walang karaniwang anyo. Ang mga hugis humanoid ay hindi rin kabilang sa minorya. Jiguro, ito ay napakahirap isipin. Nabigla si Moses hanggang sa hindi na niya ito masabi pa. Isang tao ang naging isang halimaw sa kailaliman sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang katawan. Kahit siya, ang super powerhouse na ito ng Sixth Firmament Empyrean, ay hindi kayang malaman ang katotohanan kahit kaunti. Anong klaseng pag-iral ba ang amo niyang ito? Malamig na sabi ni Mateo, maiiba ba ng mga kapangyarihan ng Heavenly Emperor mo ang itsura ko? Umiling si Moses at sinabing, imposibleng malaman. Lahat ng katangian sa katawan ni Master ay magkapareho ng mga halimaw sa abyss. Hindi nila talaga mapag-iiba ang Master sa mga halimaw sa abyss. Tumango si Mateo at sinabing, mabuti naman kung ganoon.
Kunin mo ang mga kupas na itim na kristal na ito at ibalik ang iyong cultivation sa lalong madaling panahon. 2170. Kasabay ng paglalakbay, unti-unting lumalakas ang malademonyong enerhiya. Sa paligid, paminsan-minsan ay lumilitaw ang malalakas na aura, at pagkatapos ay naglalaho. Ang mga aura na ito ay mas malakas kaysa sa kay Moses. Sinundan siya ni Mateo. Maayos ang naging daan. Hindi mabilang na mga checkpoint ang kinailangan nilang daanan. Sa wakas ay nakarating ang dalawang tao sa isang maliit na lungsod. Nang makita ng isang gwardya si Moses, tinanong niya, Moses, hindi mo ba iginuguwardya ang sarili mong teritoryo, anong ginagawa mo rito? Napansin ni Mateo na ang mga gwardya rito ay pawang mga powerhouse na nasa antas ng Empyrean. Nagmamadaling sumagot si Moses, nandito ako para makipagkita kay Lord Manya. May mahalagang bagay na iuulat. Dama po ang tingin ng gwardya kay Mateo at seryosong sinabi, sino siya? Paliwanag ni Moses, subject ko siya. Natuklasan niya ang mahalagang impormasyong ito. Malamig na sinabi ng gwardya, kasalukuyang sinusubukan ni Lord Manya na pasayahin ang banal na anak. Natatakot ako na wala siyang oras para makipagkita sa iyo. Pumunta ka muna sa istasyon ng Surier para magpahinga at maghintay ng pagpapatawag. Nagulat si Moses at sinabing, banal na anak. Anong banal na anak? Ngumiti ang gwardya at sinabing, hindi mo pa rin alam. Ang babaeng iyon ang nabihag. Sinabi ng dakilang sage na si Nine Origin na siya ang banal na anak ng banal na lahi at ipapadala sa mundo ng kailaliman. Kung hindi, paano siya mabubuhay hanggang ngayon? Biglang nanginig ang puso ni Mateo nang marinig niya iyon. Paano naging isang banal na anak si Megan? At saka ano ba talaga itong banal na lahi? Sa loob ng ilang panahon, nagulo ang puso ni Mateo. Para bang ang bagay na ito ay may kinalaman sa ilang mga sikretong nakakagulat sa mundo. Kamahalan, ang mababang uri na ito ay may paraan para hikayatin ang banal na anak na tao na magsaya, sabi ni Mateo sa gwardya. Nagulat ang gwardya at sinabing, may paraan ka ba talaga? Araw-araw na nagsisisi ang banal na anak tungkol sa pagnanais na bumalik sa sangkatauhan. Wala itong saysay kahit gaano pa siya hikayatin ni Lord Manya. Halos sumabog na ang ulo niya. Kung talagang may paraan ka, malaking tagumpay iyon. Sabi ni Mateo, kamahalan, makakaasa kayo. Tiyak na magagawa ito ng mababang taong ito. Sabi ng gwardya, sige, pumunta muna kayo sa istasyon ng mga kartero. Magre-report ako kay Lord Manya. Dinala siya ni Moses sa istasyon ng mga kartero. Dumagundong ang mga dambuhalang alon sa puso ni Mateo. Ang mga halimaw sa abyss dito ay hindi na magulo tulad ng nakita niya dati. Sa kabaligtaran, ang mga halimaw sa kailaliman sa lungsod na ito ay parang isang hukbo. Isang lungsod, istasyon ng mga tagapaghatid ng mensahero, mga gwardya, hindi ito mga bagay na mayroon ng isang lahing tulad ng mga halimaw sa abyss. Bagamat medyo mataas ang katalinuhan ng mga halimaw sa abyss, ang kanilang mundo ay mas nakahilig sa mababanges na hayop. Ang mahihina ay naging biktima at ang malalakas ay naging piging. At ang malalakas ay nakaligtas. At saka, nang marinig ang tungkol sa banal na lahi at sa banal na anak na babae, anong klaseng lugar ang espasyong ito sa kailaliman? Hindi rin siya malinawan sa pagtatanong kay Moses. Dahil sa kalagayan niya, hindi niya kayang makipag-ugnayan sa mga ito. Si Moses ay isang mahinang tao lamang na ipinatapon sa labas. Tumanggap siya ng mga utos mula kay Manya, at dinala siya rito ni Manya. Iyon lang. Isa pa, mayroong rehiyon ng kalawakan. Kahit ano pa ang hitsura ni Mateo, bakit tila ito isang pinaghiwa-hiwalay na hangganan na nagdurugtong sa kalawakan ng kalaliman at sa Heavenspan World. Dahil pinipigilan ng Dragon Clan ang espasyo ng kalaliman, ipinapakita nito na ang lugar na iyon lamang ang tanging daanan. Kung gayon, ano ang nangyari sa lugar na ito? Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na mga pagdududa at hinala ang nanatili sa puso ni Mateo. Hindi nagtagal, dumating ang gwardyang iyon at naging tagahatid ng mensahe at natagpuan si Mateo. Nang marinig ni Manya na kayang pasayahin ni Mateo ang banal na anak, labis siyang natuwa at agad na pinaponte si Mateo. Nang makita ni Manya si Mateo, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, maaari mo bang patahanan ang banal na anak?
Tumango si Mateo at sinabing, Lord Manya, huwag kang mag-alala. Kung hindi mo matatapos ang misyon, dadalhin ng mababang taong ito ang ulo ko para makita ka. Nagliwanag ang mga mata ni Manya at sinabi niya ng malakas, magaling. Kung mapapanatag mo ang loob ng banal na anak at manatili, bibigyan ka ng emperador na ito ng malalaking gantimpala. Pagkatapos mag-usap, isinama ni Manya si Mateo at nakarating sa isang bahay na bato. Napakaluwag ng bahay na bato, ngunit nang makalapit si Mateo, natuklasan niya na maraming mga paghihigpit ang inilatag sa paligid. Ang mga paghihigpit na ito, sa totoo lang ay hindi pa nakikita ni Mateo noon. Napakalalim ng mga ito. Malinaw na ito ay para pigilan si Megan sa pagtakbo. Pagpasok sa pinto, may dalawang bagay na lumipad kasabay ng malakas na pag-ugong. Sa loob ng bahay, may narinig akong galit na sigaw ng isang babae, takbo kayo. Sinabihan ko kayong lahat na umalis. Bingi ba kayong lahat? Pero ang mga salitang ito ay parang ang pinakamakaantig na mga salitang iyon sa pandinig ni Mateo. Ilang taon na ba niyang hindi naririnig ang boses na iyon? Malapit na sa 2,000 taon ang paghihiwalay na ito. Hindi winasak ng panahon ang kanyang nararamdaman, bagkus ay pinagtagpo niya ang pananabik at naging parang dagat. Nang dama po ang magandang figure sa kanyang mga mata, ang puso ni Mateo na kasing tigas ng bato ay natunaw din. Hinga, hinga. Kuya Mateo, hindi ka na makikita pang muli ni Megan. Pasensya na. Pasensya na talaga. Megan. Hindi sinasadya ni Megan. Pagkatapos ng pag-aalboruto, humiga si Megan sa mesa, umiiyak ng buong puso. Nang inig ang puso ni Mateo, halos maiyak na. Sa kanyang tingin, si Megan ay mabait at kaibig-ibig, kaaya-aya at marangal. Hindi siya kailanman magiging ganito kagalitin. Ngunit ngayon, alam niya na ang pag-alis na ito ay magiging walang hanggang paghihiwalay. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay bumuhos mula sa kaibuturan kanyang puso, kaya naman siya magiging ganito. Malungkot ang itsura ni Manya. Nitong mga nakaraang araw, tiniis niya ang puot ni Megan. Tiningnan ni Manya si Mateo, naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin at humakbang pasulong, yumuko habang sinasabi, Panginoong banal na anak, ang mababang loob na ito ay may magandang balitang ibinabahagi sa iyo. Biglang sumabog si Megan at galit na sumigaw, ayokong makarinig ng anumang magandang balita. Mawala ka sa tabi ko. Ikaw na pangit na lalaki, takbuhan mo ako. Biglang nanginig ang buong katawan ni Megan, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang walang hanggang galit ay biglang napalitan ng katahimikan. Yumuko si Mateo, ngunit isang pares ng mga mata ang sumaubong sa mga mata ni Megan. Sapat na ang isang sulyap niya kay Megan. Kahit na ang halimaw na ito sa kailaliman na nasa harap niya, mula sa panlabas na anyo, habang tinitingnan ang aura, ay hindi niya lubos na nakilala, ngunit hindi niya alam kung bakit, ang tinging ito ay agad na nagpatahimik sa kanya. Bakit parang pamilyar ito? Bakit ang sama-sama ng itsura nito kay Kuya Matt? Malinaw na isa siyang halimaw sa kailaliman, kaya bakit? Nanigas ang buong pagkatao ni Megan doon. Kumurap ang tingin ni Manya. May pagkakataon. Mabilis din ang reaksyon ni Megan, nanlamig ang kanyang magandang mukha nang sabihin niya, anong magandang balita, sabi mo. Ngumisi si Mateo at sinabing, ang sangkatauhan sa panig na iyon ay nagpadala ng mga tao para hanapin ang banal na anak. Nanginig ang puso ni Megan at nagtanong, anong nangyari sa kanila? Tumawa si Mateo at sinabing, ano pa kaya ang meron? Natural lang na pinadala sila ni Lord Moses. Kumunat ang noo ni Megan, at pinagalitan siya, ikaw tong lalaking to, sadyang papanggap sa harap ko diba? Nang marinig ni Manya na may mali sa nangyayari, dali-dali siyang sumigaw, ikaw na naman, sinasadya mong gamitin ang balitang ito para galitin ang Divine Daughter. Pero sino ang mag-aakala na ikinumpas ni Megan ang kanyang kamay at sinabi kay Manya, kalimutan mo na yan, ikaw muna ang umatras. Dahil may balita na tungkol sa panig na yan, gusto kong marinig ang sasabihin niya. Dali-daling sumagot si Manya at umatras. Hanggat tumigil ang ninunong ito sa pangungulit, magiging maayos at maayos sana ang lahat. Mukhang magandang desisyon din ang pag-iwan kay Mateo para makipag-usap sa kanya. Hindi rin siya natakot na dalhin ni Mateo si Megan at tumakas.
Tutal, ang mga paghihigpit dito ay itinakda ni Lord Nine Origin. Kahit ang isang malakas na Heavenly Emperor ay makakalimutan din ang pagtakas mula rito. Pagkaalis ni Manya, medyo malabo ang tingin ni Megan kay Mateo habang sinasabing, ang tingin mo sa mga mata ay halos kapareho ng tingin ng isang matandang kaibigan ko. Bahagyang ngumiti si Mateo, tahimik na pinakawalan ang kaguluhan ng world power, binalot siya at si Megan sa loob. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.